po, si Tess Avalos. Ayan. Hello. Baka magsalita ka na magsalita. Ano? Opo. Kumusta po kayo, si Tess? Ito po, huwag niyo po akong tawagin sisters, baka may makarinig. Lola Gets na lang. Oh, Lola Gets na lang. Hello po, Lola Gets. Kumusta po kayo? Sobrang na ako ngayon, medyo nakaka-move on na. Opo, salamat sa Diyos. Hindi naman po kasi talaga madali na yung process of moving on, lalo na. Mas matagal po kayo sa akin sa iglesia, si Lola Gets. Opo, Lola Gets. Ah, Tawag sa akin kasi yun nung, kilala niyo yata yun si George Dino. George Dino. Sa mukha po siguro. Las Vegas. Botisador siya sa Las Vegas. Oo, kilala ko po. Yun ang tawag niya sa akin, Lola Gets. Lola daw forget kasi hindi rin ako tumatanda. Siya nga naman. Kasi, Tapos siya yung kauna-unahang ng ano sa amin, ng ano tawag doon, nag-block. nag-block. Actually, Lola Gets, ganito po kasi yun. Ako, naiintindihan ko yung mga kapatid na nambala. Actually, si Sis Baby Jesus, Opo. bago niya po ako binlock, nag-message pa po siya sa akin eh. Tandaan mo, mahal kong kapatid, sabi niya po sa akin. Meron po akong screenshot nun eh. Opo. Mahal na mahal ka ng ate, kahit anong mangyari. Ayun, after po nun, binlock na niya ako. Meron din po sa akin kapatid na ganon. Actually, ano po siya ngayon eh. Diakono siya sa CLA, sa Central. Nagkita po kami sa Santa Barbara sa Solbang, na masyal po kasi kami doon. Sabi ko, of all people, sabi ko, ito po yung nakita ko. And, tinuro niya ako, oh, bakit nandito ka? Ang isinagot ko, ewan ko kung ba't nabigla ako, ang isinagot ko, bakit? Hindi ka ba galit sa akin? Opo. Yun ang naisagot ko. Hindi ko alam kung bakit nabigla ako ng pagkita sa kanya. Opo. Matagal po kaming nagkasama nun sa kitchen. Talagang, tapos, ba't naman ako magagalit sa'yo? Lahat nga kasi ako ng kapatid, binlock na kami. Tsaka, sobrang days, durug na ng sa lokal eh. Tapos ikaw, hindi ka nagagalit sa amin? Sigurado ka? Sabi ko pa. Oo naman, sabi niya, may pinagsamahan tayo. Kung ano yung ginawa ni Brad Ace, kanya yun. Pero yung pagkaibigan namin, hindi mawawala yun. Sabi niya. Tsaka ikaw, mahal na mahal kita. Dahil matagal tayong nagkasama sa kitchen, sabi niya. Ay, salamat ka ako sa Diyos. Meron pang natitirang mga kapatid na malawak yung pangunawa sa pagkakaibigan. Yun ang naisagot ko. Lola Gets, gusto ko lang pong malaman sa kapakanan at kapakinabangan ng mga kapatid na nanonood at manonood ng video po natin na ito. Ano po ang naramdaman po ninyo noong pong kayo ay kinausap sa office ng tatlong opisyal? Diakono, worker, at saka sino pa po ba yung kumausap sa inyo? Yun nga, yung dalawang botisador yun eh. Saka isang diakono. Isang diakono ng Las Vegas, at saka isang worker na AdPro. Bali, ilan po sila lahat? Bali, 4. Yung isa Apat po. kasama ko sa room. Yun. Sa kanya ako humihingi ng tubig. Ha? Ano pong bungad po nila sa inyo nung kinausap ka po? Sabi ko nga, ang ganito, bakit po nyo ako kinakausap? Sabi ko, bakit nyo ako pinatawag? Kasi tatanungin lang namin, kung ikaw, naninindigan ka ba na sumusunod ka sa pamunuan? Sabi ko, paano sumusunod? Paano mo masasabing nagdududa kayo sa pagsunod?
27 taon na ako rito, na wala naman akong absent. Mhm. Parang mapagdududahan mo pa ba ako nung dito na ako tumanda? Opo. Eh, kasi po, may nagsumbong sa amin na ang Mhm. sabi mo raw, binanggit niya yung pangalan ng nagsumbong. Mhm. Hindi ko nababanggitin. Kasi Mhm. masakit sa akin mabanggit yung pangalan niya dahil kaibigang matalik ko yun, itinuring kong anak. Ang kanyang mga anak ay itinuring kong apo. Tapos walang 24 oras na nalaman niyang nag-exit si AC. Ako kagad-kagad niya akong tinalikuran. Kaya Mhm. masakit sa akin mabanggit ko man lang yung pangalan, di ko mabanggit. Tsaka Mhm. mabuti na yung, alam naman niya kung sino siya. Mabuti na hindi ko na lang sabihin. Ayun Mhm. nga Opo. sabi ko, bro, hindi ba sapat na dumadalo ko? Mhm. At Tama. gusto niyo pang isumpa ko sa inyo na ako yung nagpapasakop sa pamunuan. Kung hindi ako nagpapasakop, hindi matagal na ako sanang umalis. Kung Mhm. hindi ako Tama. nagpapasakop. Oh, Mhm. nagpapasakop nga ako. Sabi Mhm. niya, kasi may nagsumbong nga sa amin. Yun nga yung sinasabi ko sa iyo na yun na ayoko sabihin yung pangalan eh. Na Opo. sabi mo raw, nung pagkaalis ni Brad Ace, kahit sa impyerno pumunta yung anak mo, susama ka. Mhm. So, parang pinaniwalaan nila na darating yung oras na sasama na rin ako kay Ace, ganun. Mhm. Mhm. Ang totoo ka ako niyan, nung umalis si Ace, hindi ako in-encourage niya na umalis. Siya pa Mhm. yung pumipigil sa akin, iyak kasi ko nang iyak nung sabi ko, paano na kayo niyan? Ganon, natanong. Mami, hayaan mo na kami, huwag mo kaming intindihin. Ikaw matanda ka na, manatili ka na lang dyan. Mhm. Kasi parang yan ang therapy ba ng matatanda yung nagkakasama-sama kayong Opo. magkakaibigan, di ba? Ganon. Opo. Di ba? Parang nawawala yung stress mo Mhm. kapag ka nagsasama-sama kayo sa lokal. Yung Mhm. mga ganon, talagang yun na yung naging buhay ko nga rito sa Amerika. Opo. Magpakain, magluto, maki-join sa mga ano ng matatanda, kakulitan ko. Yung At mga hindi niyo ganon. po tinitinda yon, yung niluluto Hindi niyo, po, mister. hindi po ako nagtitinda. Doon nga ako inalis sa kitchen nung sinabi ko na gusto ko magkaroon ng, kasi pagka SPBB po, meron kami ritong saludar na tinatawag. Opo. Yung pagdating po ng mga kapatid, meron na silang kakainin, yung mga nanggaling sa malayo. Opo. Opo. Bago magsimula ang program, may kakainin na kagad, nakagayak na yun. Opo. Yun po ang inayawan nila sa akin, kaya ako tinanggal. Bakit naman daw po? Ayaw po ba nila nun makakalibre? Binebenta nga nila pag nagtinda, pag daw nagpakain ako ng libre, wala na daw bibili. Ayun. So, hindi pala totoo yung sinasabi nila na na pag-ibig na itinuturo. Biro mo, gusto nyo nga po makapagpakain ng libre. Saka, Tapos, alam nyo ba, Brad Badong, ang sinitasan ko pa nga sila eh. Oh. Sabi nung manggagawa, yung butisador na sinasabi ko sa iyo, matanda na raw. Kahit ba ako matanda, nakakagawa naman ako, di ba ang sabi ng Diyos, ako ang gagawa, sino ang pipigil? Nakakagawa naman ako, hindi naman ako imbalido. Oh, ba't niyo ako tatanggalin? Tapos binago niya yung sinasabi niya, binago niya. Sabi po, maingay daw po kayo sa kusina. mm. Maingay daw ako sa kitchen. Ngayon, Sisters, ulitin ko lang po. Ano po yung talatang sinabi nyo nung sinitasan niyo yung bautisador? hindi ko alam kung anong talata yun, pero ang sinabi ko, di ba sinabi ng Biblia na ako ang gagawa, sino ang pipigil? Opo, tama. Hindi ko po alam yung talata na yun, pero nadinig ko yun Mm. sa Biblia. Mm. Ay, alam niyo naman, nakikinig ako, hindi naman ako tatanga-tanga lang sa lokal. Hindi ko nga po lang po, kaya lang po, hindi ko po matandaan talaga pag tinanong niyo ako ng sitas, hindi ko alam kung anong sitas Opo. yun. Pero natatandaan kong lahat ang sinasabi ng Biblia. Yung mga itinuturo ni Brad Eli, tandang-tanda ko. Kahit ano tanong, Mm. hindi ko lang alam ang sitas. Opo. Nasa Kaya yung Isaias po pag-ibig, yun. ang unang tinuro ng Diyos sa atin pag-ibig. Sinabi tandang-tanda ko po yun. Sabi ko, nasa ang pag-ibig ninyo niyan? Nadidinig niyo ba yung sinasabi niyo? May Mm. pag-ibig ba kayo niyan?
sabi ko doon sa nagsasalita sa akin na yun nga, yung bautista doon. Pagka nabubutata ako siya, hindi siya sasagot. Mm. Ganon ang ginagawa niya. Ano po ang Tap- pinagkayarian po ninyo nung pong pinagkatapusan ng pag-uusap po ninyo doon sa opisina? Yung po sa opisina, yung sa Las Vegas. Opo. Yung pinagkatapusan namin, pinigil sila nung manggagawa na nakadestino doon na nung kasing ganito po yun kasi sinabi niya na kasi po kaya tinatanong ko kayo kung susunod kayo sa pamunuan. Sinabi po nung nagsumbong sa amin na kahit daw sa impyerno susunod ka dahil andun yung anak mo. Eh bakit masama po bang sabihin, yung po kung sinabi ko yung time na yun, hindi pa umaalis si Brad Ace, kwentuhan lang namin nung nagsumbong sa iyo na Mhm. ako, pag anak ko ang nangyari yan, kahit sa impyerno susundan ko dahil anak ko yan. Mhm. Eh di, sabi ko, ba't masama ba ako yung sinabi ko? Eh anak ko nga yun kaya nga susunod ako kahit. Eh ako nasa Elisaday ako nang pumunta siya dito sa MCJ, hindi ko naman gusto rito. Pero sumunod ako sa kanya dahil nandito ang anak ko. Mhm. Sinabi ko, kaya kahit, yun nga po ang sinabi nga daw sa kanila na sinumbong na kahit sa impyerno, susunod daw ako. De, ibig sabihin, hindi ako mananatili sa MCGI. Dahil si Ace lumabas na. Mhm. Tapos ganito po kaya, sister, sabi ko, hindi ba sapat na dumadalo ko? Hindi man ako pinipigilan ng anak ko? Eh, ganito po kaya, sisters, ang gawin natin. Eh, kung umalis ka na lang po sa poder ni Brad Ace, yun ang sinunod niya. Umalis ka na lang po. Saan ako titira? Sabi ko. Eh, di doon sa isang anak mo na nasa LA. Ba't palilipatin mo ako ron? Hindi nga. Sabi ko, hindi mo pa ako alam na pinapunta nga ako ng anak ko kay Brad Ace dahil meron akong aalaga ang anak ni Brad Ace. Sabi ko. Yung anak ni Brad Ace ngayon ang inaalagaan ko dahil yun ang maliit. Eh, yung papupuntahin niya ako dito sa isang anak ko, puro binata na anak nito, hindi na alagain. Opo. Itong anak ni Brad is puro alagain lahat. Sinusundo namin sa school, hinahatid, pinakakain, pinagluluto. Oh, ba't mo ako dadalhin doon? Saka sabi ko nga, kung ako ba magkasakit, dadalhin niyo ako sa ospital. Ano po sabi? Tapos nung pagkasabi ko na yun, biglang kumbaga ewan ko hagulgul ako ng iyak para akong nahirinan. Hindi nga po sila nagsalita. Buti Pero na lang po, sisters, hindi po kayo inatake sa puso. Ang dibdib ko po na sabi ko, Brad, sabi ko, bigyan mo ako ng tubig, hindi ako makahinga. Sabi ko, hindi ako makahinga, bigyan mo ako ng uminom na po ako ng tubig. Siguro nakita nitong manggagawa sa tabi ko na nung uminom ako ng tubig, namumutla na raw ako eh. Sabi, tigilan nyo na po. Isasara ko na po yung video. Kung yun na pong kausapin, hindi na po makapagsalita si sisters. Wala kaming malinaw na usapan. Basta yung doon pinutol na nung manggagawa. Kasi natatakot siya siguro, himatayin ako doon. Di no, yung kinalmantin niya po ako nung manggagawa. Opo. Sumakit yata ang tuhod mo, Brad. Hindi po, yung pong likod ko, sobrang sakit kasi sobrang lamig. Ayun. Buti na lang po hindi po kayo inatake kasi delikado po sila nun pagka meron pong nangyari sa inyo. Salamat nga sa Diyos at hindi ako inatake. Pero talagang sumakit ang dibdib ko nun. Sabi ko, Brad, bakit nila nalamang nandito ako sa Las Vegas? Hindi sumagot yung manggagawa. Sabi niya, okay lang yun, wala. Okay na lang yan. Sabi ko, kumalma ka na, sabi niya. O di alam niyo ba yung mga kapatid na inabutan ko sa Las Vegas, mga tuwang-tuwa pa nung nakita ko eh. Salamat sis. Sabi niya ganun, dinalaw mo kami. Sabi niya ganun, pwede ko ba kayo akong kalimutan ilang punta. Kasi po yung Las Vegas at saka kami dati, dati nung araw pa wala pang lokal ng Las Vegas, nandun po lahat kami sa LA. Wala pang lokal ng Las Vegas. Kaya magkakakilala po kami ng taga Las Vegas. Nga po, tuwan-tuwa nga nang nakita ko dahil dinalaw ko daw sila. Kasi ako nga po yung pinakamatandang kapatid doon na una nang dumating, pinakamatanda pa ako sa kanila. Opo. Tapos, takot na takot po kasi sila pag kayo po ang nag-exit, marami siguradong susunod sa inyo at maniniwala na hindi na totoo ang iglesia po na yan.
Hindi ko nga lang po alam kung gano'n ang nasa isipan nila. Pero ang pagkakaalam ko, iniisip nila na sumunod na ako sa demonyo. Yun ang Hindi. ano nila. Ano lang po, marami lang pong closet, Lola Gets kasi. Pero Alam niyo, ang pero alam opo. mo po, Brad Badong, Mhm. ang natamo kong kapighatian diyan sa lokal na 'yan, napakarami sa loob ng 27 taon. Ang Ganun po ba? dami-daming ibinibintang. Kasi maraming manggagawa na hindi ko naman masasabing lahat, pero marami-rami rin siguro sila na galit sila kay Brad Ace. Yung galit nila hindi nila mailabas kay Brad Ace. Sa akin palagi parang ako yung tinatamaan lahat ng galit nila, ako yung Bakit naman po tinitira. sila nagagalit kay Brad Ace? Siguro po sa lahat ng manggagawa rito, yung anak ko lang ang pinakamagandang lalaki. Walang duda na. Joke! Joke, joke lang po yun, joke lang. Walang duda naman po yan, sis, Lola Hindi, sa Gets. kanila ko rin, sa kanila ko rin naman naririnig. Lalo na nung nag-Amerikana na nga ang mga manggagawa, sabi nga nila. Eh, sa kanila ko rin naririnig yun, pero joke lang sa akin. Opo. Pero, may katotohanan, joke sa hapment, ika nga. Ay, nako. Kaya nga ngayon pag maraming nambabasa kanya ngayon, sabihin mo na lang sa kanila, i-live mo. Pagandahan lalaki na lang, huwag nang daanin sa Biblia. Pero biro ko lang po yun. Opo. Biro lang po. Pero talagang lahat ng hindi nila magawa kay Brad Ace, sa akin nila sinasabi, narong pagbintangan ka ng kung ano-ano, tapos isusumbong ako kay Ace. Siyempre si Ace naman, react agad yan, magre-react agad, mami, ganyan. Ako agad yung papagalitan. Talagang hindi na niya inaalam kung totoo ba o hindi, kapagalitan niya kagad ako. Pag nagpaliwanag ako, talagang nakapagsumbong na sila ng maraming sumbong bago ako makapagpaliwanag. Opo. Tiniis ko lahat po yun. Tiniis ko lahat dahil nga sa pananampalataya. Ganun po kasi yung yung sumasampalataya at merong tunay na pag-ibig. Kasi At sabi po saka, ng at saka Brad Badong, tungkol sa abulo yan, hindi yan naman ako porkit matandang nandito lang patay luka naman ako na hindi tumutulong. Hindi nila pwedeng sabihin hindi ako tumutulong. Kasi pag po halimbawa, alam ko magpapaalam si Ace, pupunta kami ng Brazil. Magsisimula na po akong mag-ipon nun. Sasama ako sa Brazil. Pagdating po nung papunta na ng Brazil, hindi na ako sasama kasi nanghihinayang ako sa pamasahe. Sabi ko, eto yung pamasahe ko, dalin mo na lang, pakibigay mo na lang kay Brad Eli. Sabihin mo na lang na ipagdasal na lang niya ako. Yun po, pinadadala ko po yung pamasahe ko sa kanya, kahit ka-birthday ko nga. Yan ang ganun. Kaya hindi nila nung dumating si Brad Eli rito, unang-unang dating, compulsory, 500 ang bawat isang membro. Konti pa lang naman po kasi kami nun. Opo. Aba, pinag-ipunan ko po iyon. Talagang gusto ko kung ano yung inuutos nasusunod ko tapos ganon. Tapos ako nga po, nung dumating po si Brad Eli rito, bumili ko ng kawa, 2 malalaking kawa, mahahabang sandok. Dahil ako nga po yung head ng kitchen noon . Dahil yung pong manggagawang ng interrogate sa akin dito, wala pa nung panahon na yon. Isa pa lang yung nandito, yung pa lang, yung isa wala pa rito. Yung babae pa lang po. Hindi po yung lalaki ang nandito. Yung isang botisador na isa, wala pa. Yung 2 nag-interrogate sa akin, wala pa nun. Ngayon hindi niya alam, ako nga yung head ng kitchen nun. Tapos may mga kasama ako sa kitchen. Isipin niyo yung guest namin nun, 500 yata kami lang, bali 4 lang kami nagluluto sa kitchen nun. Medyo malakas-lakas pa po kasi ko nun. Ano po? Medyo malakas-lakas pa po kasi ko nun. Tapos yun yung mga gamit sa kitchen, yung pangmalaki ang lutuan, binili namin. Ganun po yung ganun po yung pananampalataya po ninyo, ganun katindi. Tapos, como itong anak po ninyo ay nag-exit, ganyan po yung gagawin sa inyo. Actually, meron nagtanong kanina,
Lola Gets, na ano daw po ang, basahin ko na nga lang po. If I may ask, because I am curious, ano po naging eye-opener ninyo? Ang sagot ko po kanina, ang naging eye-opener sa akin, yung mismong ginawa nila sa akin na character assassination. Ay Walang nga, ibang eye-opener. Kagaya po niyan. Yung pong experience kasi, totoo po yung kasabihan na experience is the best teacher. apo. Kaya biruin mo, yung pananampalataya mo, kinu-question nila ngayon. At yung mga Eto, nang-question, kailan lang naman po naanib? mabuti na bukas agad ang mata niya. Eto po, meron po akong kaibigan dito sa LA po. Alam niyo ba yon? Talagang matindi pananampalataya nun. Pag walang pera yon, yung mga branded niyang bag, ibinebenta nun para lang makapagbigay sa emergency tulungan. Mhm. Napakatindi po ng pananampalataya niyon. Alam niyo ba dahil sa'yo, Brad Badong, umalis. Nag-exit. Nag-exit. Sabi ko, bakit ka nag-exit, sis? Sabi, nako, suking-suki ko yun ng order sa akin yun ng lumpia. Alam na niya ngayon kung sino siya dahil sobra siyang, talagang suki ko sa lumpia yun eh. Sabi niya, bakit ka kako umixit? Sis, ay alam ko matindi pa na ng palataya mo, hindi ko iniisip na ikaw yung lalabas. Yun po yung kauna-unahang lumabas dito sa LA. Sa LA. Mag-asawa po yung pati yung anak nasa London ngayon, ag-exit na rin nung nalamang exit siya. Opo. Ngayon ang sabi, kasi hindi ko kayang matake yung ginawa nila kay Brad Badong, sabi niya ganon. Ay, kilala ko na Binabablock po nila siya. sa akin. Ano po? Kilala ko na po siya. Nasa ano po siya ngayon? Umuwi na ng Pilipinas. O, kachat ko nga po siya kanina. Ang umpisa po ng pangalan, letter O. Hindi po. Letter Ay, J. hindi po yun. Hindi po yun. Iba yun. Letter O. Letter O. Ano po niya yon? Palayaw yung O. Sabihin ko na, para siya naman, nakahanda naman siyang humarap eh. Opo. Sinabi niya sa akin kahit sino haharapin niya sa ginawa nila kay Badong. Sabi niya. Oyet po. Si Sis Oyet. Opo. Si Soyet, Julieta po ang tunay niyang pangalan. Opo, oo, Julieta nga. Pero kasi sanay ako sa Oyet eh. Opo. Ay, naku, nag-message siya sa akin. Hindi ko matik yung ginawa nila sa'yo. Sabi Yun. niya. At saka sinabi niya sa akin, walang halaga sa akin lahat yung ang pangalawang pagkatisod niya, yun nga yung ginawa raw sa'yo. Bakit hindi tinindigan ni Brad Daniel na pagharapin kayo ng nanay niya at sabihin niya, eto problema ni Badong sa'yo, mami. Bakit magharap kayo, pag-usapan ninyo yan? Dapat daw ganon ang ginawa. Sabi niya, kung talaga ba kang may puso yung pangit na, ang tawag niya, ang tawag niya kay ano pa. Hindi po ako may tawag noon, sabi niya yung pangit. kung may puso ba ikayan? Sabi niya gano'n, dapat pinagharap niya yung nanay niya at saka ito si Badong para maintindihan niya kung sino tama sa dalawa. Kung sino, napatunayan niyang merong hindi tama, edi pagalitan niya. Ituwid niya, sabi niya, magpatawaran na lang, tapos na. Correct po. Diba, Actually, si sa Lola Gets, meron pong mga kapatid sa iba't ibang bansa. Particular, merong isang kapatid na isang pamilyang kapatid sa bandang south ng Luzon. Linggo-linggo akong kinakausap na alam nyo, Brad Badong, napakasimple lang ng problema ninyo ni Brad Daniel. Pati tuloy ang kapatiran na dadamay. Sabi niya ganyan. Bakit hindi na lang kayo kausapin, mag-usap in private? At isettle yung yun nga po ang problema. gusto ng kapatid. Tingnan niyo po kung gaano katutuwid ang mga kapatid. Gusto ng mga kapatid, mayroong reconciliation, mayroong pagkakaunawaan at pagkakasundo at pagpapatawaran. Sabi nga niya sa akin, bakit hindi niya pinagharap yung dalawa, inayos niya. Tapos sinabi na lang niya na magpatawaran na lang kayo, huwag niyo nang ulitin yung ginawa ninyo. Ganun na lang daw sana. Bakit tinolerate niya yung mga sumbong? Siya ba aakay, sabi siya sa akin, yan ba yung makakaakay sa matuwid?
Oh. Tapos sasabihin niya pa yung inabuloy namin, hindi raw makakapagpatayo ng isang haligi. Kung hindi makakapagpatayo ng isang haligi, ibalik na lang niya dahil pinagbentahan ko ng bag na signature bag ko yun. Lalo Yung na mga kung inabuloy ko sa kanya. Halos lahat nga ng kinikita ko, ibinaparte ko yung emergency tulungan na yan. Tapos ngayon sasabihin niya, kung ibabalik niya yung inabuli ko para maparepair ko yung bahay ko rito sa Pilipinas, sabi niya. Talagang ako, galit na galit ako sa taong sinungaling. Yun ang ipinangangaral nila, yung taong sinungaling, sila pala ang sinungaling. Kaya ako, hindi na nila ako pwedeng, hindi ko pinagsisisihan kung bakit ako lumayas dyan sa nakita kong pang-aapi nila kay Badong. Inapi nga nila yung taong nagsilbi sa kanila ng 20 taon, ako pa kaya ang hindi nila apihin? Sabi niya sa akin. Talagang yun, paulit-ulit niya sinasabi sa akin yun. Tuwing tatawag ako. Yun ang meron po siyang pinag-uusapan namin. ang ganda po nung punto niya na yun naman po yung sinasabi ko lagi. Na mga kapatid, gumising na po kayo. Kung yung pong mismong mga nakakasama nilang naglilingkod sa kanila, inaapi nila, sino pa po ang hindi nila aapihin? Kaya nga po. Biruin mo si Lola Gets, yung ilang apo ni Soriano ang lumaki sa sa pag-aalaga ko. Inalagaan ko nga yung yung adopted son ni ni Daniel Rason Si Aaron. Di ba po lahat naman po na yan, mga adopted lang, di naman totoong kadugo nila yan? Opo, adopted po. Pero sa mga anak ni Daniel Rason, ang naalagaan ko po, si Aaron. Si Aaron Jacob. Si Aaron. Si Bunene, hindi. Si Bunene po, meron na pong mga nag-aalaga. Pero yung mga anak, lalo na yung mga anak ni ni Don Capulong at saka ni Lisel Capulong, yung dalawang babae, ako po nag-alaga doon. Biro mo, lumaki lang, walang nangyaring masama. Bakit po kaya yung mga namumuno na yan na katulad nga ng yung pamilya ni yung kapatid, di ba dalawa lang silang magkapatid? Opo. Yan dalawang magpamilya na yan. Ibig ko sabihin, para silang mga yung walang hayop na walang kabusugan? Aso. Yung mga asong walang kabusugan na hanggang ngayon, isipin nyo yung nagtayo ng restaurant, pagkatapos may mga pupunta ron na babayaran ng mga kapatid. Bakit ganun? Opo, kaya nga po sobrang greedy na sila sa pera. Ano ba naman yan? Yung mga kapatid sa Pilipinas, nang aawa ako dahil mahirap. Sa akin nga, minsan humihingi ng tulong yung mga kapatid, hindi naman ako mayaman para tumulong ng tumulong. Pero, kaya ako po sobrang naaawa. Pero yung mga kapatid na humihingi ng tulong na yun, talagang napipiga talaga yung puso ko na akala ko meron tayong aasahan pagdating ng panahon. Nung pala wala. Kaya sabi ko nga, ba't kaya yung mga kapatid hindi pa kayo magising sa katotohanan na ang ating mga ngaral nagpapayaman na lang. Magising na po sana kayo. Wag nyo kung pagkamalian na ako'y lumalaban. Hindi po ako lumalaban sa aral. Sa tanda ko ba naman na ito, lalabanan ko pa yung aral basta't hindi ako humihiwalay sa Diyos. Correct. Kung ano po yung kautusan ng Diyos na natutunan ko, pero yung bago nilang kautusan ngayon ng mga umaakay sa atin, talagang yun ang tinalikuran namin at hindi ko talaga matotolerate yung ginagawa nila na kay Brad Eli mismo namin narinig na pag ang mga ngaral maski na ako, sabi ni Brad Eli, nakita ninyong nagpapayaman, layasan ninyo kami. Ngayon na iba na Nabaligtad lahat. Talagang sobrang inidolo ko yung si Brad Eli talaga nung araw. Dahil akala ko kaya ako ginaganon yung pagbibigay ko. Dahil ang iniisip ko, may siya sa kaluluwa ko, may malasakit. Wala palang malasakit. Bandang huli nung nakatikim na ng pera, napunta na sa Yun po yung masakit na katotohanan
Kaya lang, sabi nga ng Panginoong Jesucristo, Lola Gets, ang katotohanan ng makapagpapalaya sa inyo. Yun nga Wala po. po bang makakapagpalaya sa atin, kundi yung katotohanan na dapat po nating tanggapin, mga kapatid. Nakulto po tayo, tingnan po, birun mo, kaya ako, sabi ni Lola Gets, nagsasakripisyo ako makatulong kay Brother Eli Oo nga. sa paniniwala na siya yung kasangkapan ng Diyos sa kaligtasan ng kaluluwa ko. Dahil yung sinasabi niya dati na pinaninindigan niya na kapag ka ang mangangaral ay nagpapayaman, kahit ako pa, O nga po, itakwil niyo talagang ko. nadinig ko kay Brad Eli yun. Na kahit ako pa, maski po ako, bantayan Mm. po ninyo ako. Yun ang sinabi pa niya noon eh. Pag nagpapayaman Mm. na ako, layasan nyo na ako. Yun po yung hindi po natin napansin. Ako, personally, nasa Brazil po kasi kami. Nung dumadami na yung mga ano, actually, hindi po lahat ng nasa house, doon sa bahay na malaki ni Soriano. Hindi po lahat ng nasa Brazil nakakapunta po doon. Ang ibig ko pong ipunto, yung pong hindi matitisurin, ang nakakapunta lang talaga doon. Ngayon, bakit ko po binibigyan ng emphasis ito? Kasi alam nila, bukas makalawa, maglilik at maglilik yung information na maraming mga properties si ano. Actually, merong sa Pampanga dati na nagsasabi na nakapunta kasi siya ng Brazil eh. Nagpasalamat sa Brazil. Nakita niya yung ano, ang sinabi niya sa mga magulang niya, halos kalahati po yata ng Brazil pag-aari na ni Soriano. Sinumbong ko yon kay Bradley. Naku, galit na galit si Bradley, no? Sumisigaw. Tapos tinawagan ko yung Diakono doon sa lokal na ano, talagang galit na galit si Soriano during that time. Ngayon, mga kapatid, hindi ko rin naman po alam noon na ganyan. Actually, sabi nga ni Sis Pining, Brother Eli, maliligtas pa po ba kaya tayo niyan? Bakit naman? Sabi niya, no, tsaka siya humagalpak ng tawa. Di ba sabi po ng Panginoong Kristo, huwag tayo magtitipon ng kayamanan sa lupa. Hindi ba kagustuhan din ng Diyos na magkaroon tayo ng kahit konting kaginhawaan? Hindi na po konting kaginhawaan yun. Biruin niyo po mga kapatid, yung swimming pool mo na indoor, ang tubig alkaline water. Tapos, meron kang theater room. Yung theater room mo para kang, ano po talaga, lavish lifestyle, mga kapatid. Tapos, bawat apo nagkaroon na ng sarili-sariling mansyon. Ito po ba ay paninira, mga kapatid? Hindi po ito paninira. Ito po ay pagsasabi ng totoo, mga kapatid. Kaya nga po, nagkaroon ng bandwagon. Lumitaw yung si ganito, si ganyan, na mga kasama namin sa Brazil. Kasi sila mismo makakapagpatunay na totoo yung mga sinasabi ni Badong. Kaya nga po, Lola Gets, sinasabi ko nga po, Brad Rodel, hindi po ba kayo nakokonsensya na nagsisinungaling kayo sa kapatiran? Sino po ba ang pinagsisinungalingan ninyo ngayon? Ang mga tao po ba o ang Diyos na mismo? Tapos ngayon kaming mga exiter, ang sasabihan ninyong best friend yata ni Satanas, kamag-anak yata ni Lucifer. Kung Biblia ang pagbabatayan natin, mga kapatid, Lola Gets, sino po ba ang anak ng Diablo? Hindi po ba yung anak ng Diablo yung sinungaling? Nakamute po kayo, Lola Gets. Nakamute po yung mic nyo, Lola Gets.
Hello po, Lola Gets. Hello po. Na-mute yung na-mute. Siguro may tumawag sa kanya. Kay Lola Gets. Ang gawin niyo po, Lola Gets, mag-exit po kayo, tsaka kayo umakyat uli. Yun po mga kapatid ang masaklap na pangyayari. Ngayon, sabi nga ni Lola Gets kanina, unti-unti na akong nakaka-move on. Ang bilis nga ng pag-move on niya eh. Salamat sa Diyos. Bakit? Kasi meron pong support group si Lola Gets. Nandyan yung mga anak niya, nandyan yung mga apo niya. Merong support group siya. Kaya alam niyo po mga kapatid, mahirap sa kalagayan ng kagaya ko na nag-iisa kung wala pong support system kagaya po ninyo. Ako, nagpapasalamat nga ako sa Diyos dahil nandyan. Nandyan po kayo mga kapatid na support group dahil hindi po ito madali na laban mga kapatid. Salamat po sa Diyos dahil kahit papaano na nagkakaroon po tayo ng kaaliwan sa tuwing merong magsasalita ng mga kapatid ng kanilang mga exit story. Lola Gets po, yun po yung mother ni Brother Ace Abalos. At in-invite ko po uli kayo, Lola Gets. Yan. In-invite ko po uli kayo, Lola Gets. Same procedure lang po. I-click nyo lang po yung makikita yung number sa and then may lilitaw na accept or decline. Sabi ko kanina kay Brad Ronnie, matutulog na ako kasi masakit yung likod ko. Kaya lang, pagka may ganitong mga kapatid na sabi ko, kesa kausapin ko ng privately, mag-usap kami sa para mapakinabangan yung pag-uusapan namin. Ayan po mga kapatid. Ako po ba ang may kagagawan? Bakit po kayo nakapag-exit mga kapatid? Hindi po mga kapatid. Gawa po ng Diyos yan sa ating lahat. Bakit? Niloloko na lang po tayo eh. Kaya nga, nung pong nakausap ko yung kapatid na, marami na akong nakakausap ng mga kapatid eh, pero merong isang particular na kapatid, nung yun lang nakausap ko, tinawagan ako, Badong, hindi po muna ako magpapakilala sa inyo, sabi niya. Sige po, after 2-3 times na nag-uusap kami, kinulit ko na po siya. Pwede ko po ba kayong makilala kung sino po kayo? Pero wag mo akong i-out, sabi niya ganyan. Nag-video call kami. Nagulat ako, kilala ko po kayo, sabi ko. Tapos nagpakilala siya, ganito, ganyan. Marami siya mga tinanong. Doon ko naalala yung Apokalipsis 18:4. Meron po palang ganitong talata sa Biblia na magsilabas kayo sa kanya bayan ko upang wag kayong mga kadamay sa kanyang mga kasalanan at makabahagi sa kanyang mga salot. Meron pong utos ang Diyos na paglabas. Ayan, adding na po kayo, sisters. Ayan, nawala po kayo kanina. Ako naputol po, may tumawag po kasi pagka pala ganung may tumawag na puputol. Opo, nawawala po ng ng sound. Oo nga, nawala po yata ako kanina. Ilang mahaba na yun, Opo, ang daming nagtatawanan. nga po, saan ba tayo naputol? Naputol tayo dun sa part na nagtitiis po kayo para makatulong kay Brother Eli. Oo nga po, yun. Isa pa yun. Kasi ang pagkakaalam ko ng mga panahon na yun, may malasakit talaga si Brad Eli sa kaluluwa ng mga inaakay niya. Mm-hmm. Kasi palagi ko pong naririnig na may pinagagalitan si Brad Eli. Mm-hmm.
Nagagalitan niya, sabi niya, iyaan, wag ninyong aksayahin yung mga kapatid na yan na hindi nyo lilingapin kasi pinaghirapan kong akayin yung mga kaluluwa ng mga kapatid. Kasi talaga naman pong ang malasakit, nakita ko po ng dalawang mata ko na nung araw pupunta kami sa pasalamatan. Talaga pong naglilibot yan, namimigay ng banig, nagbibigay ng kumot para yung mga naglalatang. Kami po ng panahon na yun, naglalatag lang din kami. Kaya po ang ginawa ko, parang nung napunta na ako rito sa Amerika, ang ginawa ko po, bumili nga ako ng unit doon. Yung apo ko kasi, naaawa ako pag naglalatag kami sa lupa ng banig. Bumili ngayon ako doon ng unit para yung apo ko, tsaka sila Brad Roy, kilala mo na si Brad Roy, di ba? Opo, nakausap ko Para na po si meron na Brad Roy. silang, pero pagka SPBB, meron silang nauuwian doon. Meron silang natutulugan kaysa dati kasi umuupa kami sa Larlin. Napakamahal. Opo, mahal. Naghahati-hati kami. O yun nga po, nung nakabili na nga ako ron, di panatag na nakikita ko yung ano ni Brad Eli, yung malasakit sa kapatid. Opo. Na ngayon, sa panahon ngayon, hindi ko na po nakikita. At pag sinasabi ko yun, sinasabi nila laban daw ako kay Brad Daniel. Oh. Talagang laban na ako ngayon dahil hindi ko na nga nakikita yung ginagawa nga ni Brad Eli. Opo. Masasabi ko pong opo nga, laban ako. Oh. Wala po siyang malasakit talaga. Alam niyo po mga kapatid, Lola Gets, meron kaming mga kasama sa royal family na nagkakaroon ng karamdaman yung kanilang mga magulang. Alam niyo po ang ginagawa? Pinapalapit kami sa DSWD. At Ginawa na po sa niya yun. PCSO. Ginawa na po niya yun sa isang kapatid sa Apalit na kaibigan kong matanda dyan sa Apalit. Stop na po. Ginawa na po niya yun. Hindi man lang niya tinulungan. Ang ginawa, eto daw po, dinalaw ro siya ng mga sisters. Stop na. Stop na po. Baka po Alam ko na iintindihan niyo po ako. Oo nga. Ang naramdaman lang niya, hinimas lang siya sa buhok, walang binigay na tulong. Ay, nako. Yun nga po, kaya, paano hindi ka aalis? Yun ang mga pagkakataong ganun, ikaw ba kaya mong dibdibin yun na masumunod ka na lang ng sumunod, ganun ang nakikita mo? Opo. Kaya pagkatapos, pag sinabi mo yung totoo, sasabihin, labang ka sa aral. Aral ba yung nilalabanan mo? Di ba yung sistema nila ang nilalabanan mo? Ayun! Ang ganda po nung sinabi po ninyo, hindi aral ang nilalabanan natin, kundi yung sistema. Yun nga po, yun ang nilabanan namin, yung sistema, yung Diyos. Paano mo lalabanan ng Diyos? Araw-araw doon ka nga nananalangin sa Diyos. Correct. Pagkatapos lalabanan mo ba yung Diyos? Doon ka nga humihingi ng awa. Ang nilalabanan namin, yung binago nilang sistema na puro pagpapayaman. Sa announcement, ala nang sinabi, kundi puro pera. Correct. Totoo po yan. Actually, ang daming nagre-reklamo, Lola Gets, sa lahat ng lokal sa buong mundo. Ang concern po ngayon ng mga manggagawa, pera, hindi po yung pananampalataya ng kapatid. At saka po ngayon, ang pag-ibig ng mga, hindi ko naman nila lahat dahil hindi ko naman alam ang puso nila. Diyos lang nakakaalam ng puso. Pero sila po yung pag-ibig na sinasabi nilang, palaging sinasabing pag-ibig, sa nguso na lang po ngayon yung wala na sa puso. Kasi hindi ko naramdaman yan, yung pag-ibig na sinasabi nila. Yung pong pag-ibig po nila, yung po yung sinasabi ni Claire de la Puente po ba ang kumanta? Pag-ibig na walang dangal, ang alay ko sa'yo. Maganda pala boses mo, bro. Na natubog lang sa ginto. Yun. Yung pag-ibig nila na laging binabanggit bukang bibig, pag-ibig na walang dangal. Kasi kung may dangal po yung kanilang pag-ibig, lilingapin po nila yung kapatiran na sinasabi ng Biblia
magsigawa kayo ng mabuti sa lahat at lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Kakatwa po, Lola Gets, na gumagawa sila ng mabuti sa mga kapulisan, sa mga government Yun, agencies. ako unang-unang nag-react dun eh. Nung nalaman namin na gano'n, unang-una ako nag-react sa lokal namin. Sabi ko, ang asawa ko po kasi pulis. Opo. Sabi ko, bakit nila binibigyan ng ganyang karami na sasakyan ang kapulisan? Ang pulis may sariling ano yan, may sariling pondo yan para pambili Opo. niyang mga gamit na yan. Opo, Bakit hindi totoo. na lang nila ibigay doon sa mga taong binagyo sa Cebu, sa Masbate, ba't hindi nila ipinagpatayo yun ng bahay doon at kahit matigi-tigisang, tsaka yung lokal hanggang ngayon sira, hindi pa nila pinagagawa, inaasa pa nila sa kapatid. Bakit Correct. yung kapulisan kung bigyan nila milyon-milyon? May Correct. sariling pondo yun, may sariling pondo ang kapulisan, bakit mo Mhm. bibigyan? Di ang ibig sabihin nun, nagsisip-sip ka sa gobyerno. Opo. Oh. Para meron silang gustong Yung pagtakpan. para pagka humingi ka ng tulong, action agad. Opo. Kaya lang, alam nyo po ba, Lola Gets, meron silang inihingi na pabor na kung po pwede daw pagka dadaan sa EDSA si Daniel Rason, kung po pwede i-escort daw po ng mga pulis. Nako, Alam niyo po ba nung nakiusap si Brad Danny Navales, sabi niya, ay pasensya na po kasi po para lang po sa mga government officials po ang ano po namin. Sabi oo nung nga po. pulis, sige, di bali na. Sa mas mataas na lang sa'yo, Lalapit, ako magpapaalam. Sabi nung ihingi tulong. ng tulong. Alam niyo po yung sabi nung kausap niya, ako na po yung pinakamataas. Oh, di na ano siya, napahiya. Napahiya po. Buti nga sa kanya. Buti nga sa kanya. Alam ko kung sino yung napahiya na yun. Hindi, hindi yung kumakain ng baka. Ay, nako. Kanina pa po ako utot na Lola Gets. Eto, nagagalit nga yung, eto meron akong katabi rito yung anak kong panganay, hindi ito kaanib. Alam mo, nagagalit sa akin. Ngayon lang daw niya nalaman na namimigay daw pala ako kay Bradley. Siya man daw, hindi ko man lang nabigyan. Bakit daw si Nakakalungkot po, no? Bakit daw si Bradley binibigyan ko? Siya daw, hindi ko daw binibigyan. Ngayon po, bibigyan niyo na po siya ngayon kasi wala nang Bradley. Kaya nga, ngayon lang daw niya natuklasan na ganun pala binibigay ko. Pati raw pala binibigay niya sa akin, binibigay ko rin. Ganun po kasi yung pananampalataya ninyo, biruin nyo. Pati yung mga binibigay ng mga anak po ninyo na para sa inyo dapat. Actually, Lola Gets, meron pong kapatid sa norte. Binibigyan po siya nung anak niya ng pang-maintenance. Napansin po nung anak na laging nagkakasakit yung ng nanay niya. Yung nanay at tatay niya. Iniinom niyo po ba yung bumibili po ba kayo ng gamot? Nakakainom po ba kayo ng gamot? Di po ba binibigyan po namin kayo ng pambili? Tinitipid ang sarili, makapagbigay lang. Ayun. Alam niyo po, hindi lang po tinitipid. Hindi na po sila umiinom ng maintenance nila kasi ang sistema ng mga lokal po, pagka po meron po kayong backlog, isasama po yung backlog ng month na yon doon sa darating na month. So takot po silang magkaroon ng utang, kaya po yung pong pambili ng maintenance nila, tinutulong nila. Pag ngayong buwan na to, hindi ka nakabigay, may utang ka pa. Opo, ganun nga po. Magkakaroon ka ng utang. Pero mo, saan ka nakakita ng iglesia na wala ka namang kinain, wala ka namang ginamit na serbisyo, pero meron kang utang? Kasi mother, di ba?
Yun na nga, ikaw pa may utang, imbis na wala namang pilitan dyan. Sa relihiyon, walang pilitan pagbibigay, kusang loob, pero bakit ganun? Ikaw Opo. pa yung may utang. Eh, biruin niyo po, hindi po ba meron pong kumalat na video sa social media na nanghihingi ng tulong si Sunny Catan para ipaayos daw po yung aircon ng chapel na 8 Ay, million? opo. Nakarating po sa amin yan. Yung anak ko kasing si Roy, ang laki ng ibinigay dyan. Eh, biruin niyo po, isang sing-sing lang po isang sing-sing sobra-sobra pa. Meron pong sing-sing sila, yung mga royal family, worth 33 million. Isang sing-sing pa lang po yun, Palagay ko po, Brad Badong, kahit hindi sila magbenta ng sing-sing, yung perang nakaipon sa kanilang baol, sobra-sobra yun. Sobra-sobra po. Kahit di sila magbenta ng sing-sing, yung naipon nila sa baol nila, palagay ko sobra-sobrang ipantulong kung gusto talaga nilang tumulong. Kaya lang po, hindi po sila tutulong dahil alam po nila, sooner or later babagsak na po yung kanilang samahan. Kaya nag-aano na po sila ngayon, nag-a-acquire ng mga property. Nako, sino pa, kuwan ko, pero sana matauhan ng mga kapatid na niloloko na lang sila. Ang dami pong mga batikang mamamahayag. Pero wala po silang bahay sa La Vista. Kakatwa, itong pipitsuging newscaster na si Daniel Rason, nagkaroon siya ng bahay sa La Vista. Alam niyo po ba kung sino po yung mga nakatira sa La Vista? Mga presidente. Kaya nga po, napakamahal na subdivision yan. Opo. Nako. Brad Badong, kaya ako gusto ko ngang mag-ano rito, makausap ka. Naawa ako kasi merong isang kapatid na nagsabi sa akin na yun nga raw video ko daw naputol. Opo. Hindi na raw natuloy. Sabi niya, kailan ka mag-ano? Sisters, ay naku, nasabi ko. Maawa ka naman sa kapatid. Sabi, bakit? Sabi ko, hinihintay yung sasabihin mo para maintindihan nila kung bakit ka daw talagang umalis. Sinabi mo raw sa kanila na hindi ka talaga aalis. Kaya kako ko talaga aalis, maski ngayong kako sinasabi ko naman na hindi talaga ako, wala akong kabalak-balak umalis. Diyan ako siguro mamamatay sa, ilan na lang ang, magsi-79 na nga ako Opo. Ano pa ba anuhin ko diyan lang talaga ako, hinihanda ko na yung sarili ko na diyan ako. Kaya lang sila kako yung nagtulak sa akin na lumabas ako. Kasi, yun, konti na lang ang panahon ko, pinalalayas niya pa ako sa poder ni Brad Ace. Ano pa ang gagawin ko? Kaya nga di po ba, Sister, sabi ko, Kuya Anthony, di po ba kasama si Anthony Malyari doon sa mga kumausap? Kaibigan ko po yun dati, kaibigan ko yun. Dati. Kami unang-una rito sa bahay niya. Sabi ko nga po sa kanya, Kuya Anthony, halimbawa, di ba kababalik lang? sabihin sa magulang mo kay Mami Let na itakwil nyo na po yung anak nyong si Anthony dahil nag-exit na. Papayag ka ba, Kuya Anthony? Sa palagay mo ba papayag? Sino matinong magulang na papayag na itakwil yung anak? Kaya itatakwil ko, anak ko yun Pinamuhunanan ko ng buhay yun. Yung anak ko na yung bunso pa naman po si Brades. Bunso pa naman po pala. Naku, pagka bunso, mahaba ang uso. Kaya mahaba pasensya ko dyan. Kaya pag kami nagsumbong sa kanya at pinagalitan ako, hindi na lang ako kumikibo talaga. Dahil nga, ganon si Brad Ace magmahal ng kapatid. Kahit magulang niya, aawayin niya pag may sumbong. Hindi ko sentidor yan na sabihin nila, porkit magulang pinapanig. Ako hindi ko po natikman. Kahit minsan na pinanigan, may mga nagsumbong na pinanigan ako. Hindi katulad ni Daniel na sinusumbong na sinasabi na ng kapatid, pag ayusin kayo, walang reaction. Panig pa rin sa nanay niya. Ako, hindi ako nakatikim ng gano'n na pinanigan ako sa pagsusumbong. Baka nga ginawa mo, baka nga ganyan ang sinabi mo, baka nga gano'n ang ginawa. Puro yung parang hindi siya naniniwala na
kung ano man yung katwiran ko. Ang pinipilit pa rin niyang panigan yung kapatid. Oh. Kaya yun eh, ano yan eh, yung sa Pagpapakita kauna, po ng ano yun, Lola Gets, pagpapakita po ng katwiran at ustisya. yun nga, Kasi, alam ko mahal na mahal niya ang mga kapatiran, kaya alam kong hindi yan lalabas. Kaya nagulat na lang ako nung umuwi ako sa kanilang bahay dahil ako yung nagbakasyon nun eh, dito sa isang anak ko. Sinabi ng mami, exit na ako. Ha? Saan tayo pupunta? Isinama ko pa. ba tayo pupunta? Saan tayo pupunta? Eh di sa Diyos. Yun ang sinabi. Pero ikaw, hindi kita, huwag kang umalis. Sabi niya, alam kong masasaktan ka pag inilayo kita sa mga kapatid. alam niyo po ba, Lola Gets, meron po akong kasalanan kay Brad Ace. Bakit po? At least ang gagawin mo na second shift, hindi ka pa. Merong instansya na binlock ko po siya. Sabi ko, Baka naniniktik lang yata itong si Brad Ace. Sabi kong ganyan, kaya binlock ko po siya. At akala niya tik-tik mo. Akala ko po naniniktik lang po siya kasi ang paniwala ko po talaga kay Brad Ace. Kasi MMC po si Brad Ace, di Oo, ba? dinulo. Sabi ko baka padala ito ni Daniel Rason. Pero sa totoo lang po, isa siya sa mga nag-uutos sa amin nung unang-unang labas mo. Ako hindi kasi ako marunong maghanap ng ngayon, kinukwento lang ng mga kapatid sa akin na may badong na lumabas na gano'n ang sinasabi. Isa si Brad Ace sa sinasabing i-block nyo yan, huwag nyo pakinggan yan. Oh. Kaya hindi ako naniniwala talagang lalabas eh. Siguro talagang Kaya sabi, nagulat na lang po ako. Merong mga kapatid na nag-message sa akin, Brad Badong, i-ano mo na, i-accept mo na uli si Brad Ace. Nag-exit na siya. kasi nga po yung sabi naman niya sa akin, at sinabi din niya dun sa kapatid niya na nilalabanan niya. May nararamdaman na siya, kaya lang lumalaban siya, ayaw niyang umalis talaga. Siguro talagang hindi na makaya ng konsensya niya na sumasamba siya palagi, dumidestino siya, pagkatapos laban naman yung kalooban niya sa nangyayari. Kasi alam niyo po, Lola Gets, sa katotohanan po, kapag ka ikaw ay merong budhing makadiyos talaga, hindi po pwedeng hindi ka mag-exit. Dahil nakikita mong ganyan yung sistema. Kaya, alam niyo po ba, Lola Gets, na meron pong mga KNP ngayon na closet? Ay, KNP po. Opo. At merong mga district servant na closet? Ay, sana ilabas na nila. Hindi po kasi ganun kadali eh. Kagaya po Bago. noong kalagayan ni Brad Ace. Matagal po kami nag-uusap. At pagka tumawag po siya, nag-chat po siya. Nagbibigay po ako talaga ng panahon. Kaya lang, nandun po kasi yung paniniwala natin na itinanim nila sa pagkatao natin Oo nga na po. ito lang ang iglesia na totoo. Hindi, eto nga Brad Badong. Eto si Ace. Hindi naman, wala namang isinusuweldo dyan, di ba? Hindi siya sumusweldo. Alam kong hindi siya sumusweldo. Opo, meron pong Pero, mga sumusweldong workers, meron din pong walang pero sweldong siya workers. po, alam ko wala siyang sweldo eh. Pareho po kami. Wala po akong hindi po ako Ngayon po, tumatanggap ang ng allowance. si Brad Ace, wala namang diyang sinusweldo. Pero hindi makalabas-labas. Nag-iisip pa siya kung paano siya lalabas o nilalabanan niya talaga. Ito pa kaya makakalabas pa kaya itong sinasabi mo sa akin na mga closet. Lalabas kaya yan? May tinatanggilik yan? Yun po yung yun po yung tingnan po natin. Kaya nga sinasabi ko may tinatangkilik na sila ngayon. Paano pa sila makakalabas? Paano yan? Sana wag na lang Share sa nilang inyo yung mga kapatid na closet na KNP. Dinidare Meron po kayo ni meron po akong kaibigan, KNP, kaibigan ko yun dahil pinupuntahan ako nun sa bahay, doon ako dinodoktrinahan, sa amin sa Tondo. Naging kaibigan ko siya. Ngayon nawalan ako ng wala na akong kasi
inirereklamo sa akin ng mga kapatid na meron akong kakilala sa Australia na sobra daw. Eh, nawala yung ano ko, nawala yung simpatya ko sa kanya. Ay, hindi po yun kasama sa ano, sa mga closet. Ayun ang dilulo. Ano, hindi po Ang siya laki. dinulo. Isa Ay, po ang siya sa laki. promotor ng korupsyon. Ayun nga, yun isa sa mga promotor kasi yan dalawang, ay ewan ko ba, pero ang sinasabi ng kapatid sa akin, sobra ng pagpapahirap daw sa kanila. Totoo po yan. Sobra po ang pagpapahirap na ginagawa. Nag-umpisa po yan sa Middle East. Tapos nalipat po yung isa sa Australia. Naku, matindi po yung ano nila. Kaya ilan na po ba yung mga ano? So, para po sa kaalaman ng mga kapatid, yung pong diakono ng Sydney, Australia, exit na po yon si Brad Fernan Alba. Shout out po kay Brad Fernan Alba, Salamat sa Diyos. Ina Alba na sekretary. Salamat po sa Diyos at naliwanagan na rin sila. Opo, at ano, Meron din po rito, bagong-bago lang po, isang pamilya. Ewan ko kung nakarating na sa iyo kung sinabi na ni Brad Ace. ano pong apelido? Ay, huwag na. M. Mendoza. Nakausap ko na po yun. Umakyat po sa live ko. Pamilya po? Opo, Ay, kailan? Ilang linggo lang sila nagpaalam. 2 days ago. 2 days. Ay, salamat. Ayun nga po. Ayun. Nako, pilay na pilay ang pagkakaalam ko, Pilay na pilay ang North ngayon. Kasi yun ang maintenance namin. Yari Ang, sila. ang asawa niya, treasurer, presidente ng Mothers Club, tapos maintenance, lahat. Pilay na pilay sila ngayon. Ewan ko kung ano gagawin nila. Pero nagpapasalamat ako, lumiwanag ang kanilang mga kaisipan na para talikuran na yan. Tsaka yun po kaya yun po hangang-hanga ako sa mag-asawa na yun dahil ang dami nag-i-interrogate doon na i-block si Brad Ace. Nanindigan siya na hindi ko pwedeng i-block. Family friend namin yan at saka kaibigan ko yan. Walang ginawang masama sa akin. Pinanindigan niya po yun. Meron Kahit po, siya- marami pong mga kapatid na merong paninindigan. Actually, Kaya nga po, may yung pong- panindigan. merong kapatid sa Florida yata yun or nakalimutan ko po kung anong lokal. Merong sinabihan yung manggagawa na i-block, wag na kausapin yung kapatid dahil nag-exit na. Ang sabi nung kapatid na sinabihang i-block yung kapatid na nag-exit, hindi ko po siya pwedeng i-block dahil yung po yung tumulong sa akin nung bago pa lang po kami dito sa USA. Tapos nag-exit siya, iba-block ko. Hindi po yan pag-ibig na turo ni Kristo. At saka ano kaugnayan po nung pag-exit ng isang tao sa pagkakaibigan ninyo? Correct. Ano po ang kaugnayan nun? Yun ang tinatanong ko. Ano ba kaugnayan namin na magkaibigan kami? Lumabas ako kapag magkaibigan kayo, nagkakaintindihan kayo na, sige, lumabas ka na. Nirespeto ko kung anong dahilan mo kung bakit ka lumabas. Ganun ang magkaibigan. Mm-hmm. Nirerespeto Alam mo. niyo po ba ang dahilan? Bakit po pinapablock po nila? Para wag nang maakay. Para hindi po hindi na po maitawid yung katotohanan na Kaya nga po, kanila. Yun ang iniingatan nila, yung naging experience mo diyan sa loob, masabi mo sa kanya, matauhan din yung tao. Correct. Kasi po, pinangangalagaan po nila yung kanilang bulsa at kanilang tiyan. Yun ang kauna-unahan talaga po. Opo. Talagang yun ang kauna-unahang dahilan. Well, Pero, hindi naman po lahat ng manggagawa kasi meron po mga manggagawa na lang po na nabubulagan pa. Hindi naman po sila nakikinabang Merong mga manggagawa hindi naman po nakikinabang. Tignan niyo po, sabi niyo nga po, yung pong anak niyo si Brad Ace, hindi naman siya sumusweldo sa pagiging manggagawa pero nahirapan siya sa pag-exit. nga po, wala naman siyang hinihintay na biyaya doon. Opo.
Actually, kami pa nga po yung kami pa nga po yung dihado. Kung sa Kaya nga, totoo lang po. magastos pa. Lalo-lalo na pagka minsan ang abulo yan hindi sumapat yata sa ano nila. Ang sisisihin pa yung manggagawa, bakit ganyan lang yung abulo yan nyo? Ano ba, pipilitin mo ba yung kapatid? Bakit mapipilit mo ba yun kung hanggang dun lang? Kaya nga po eh. Yung po kasi, Isisisi nila yun sa manggagawang nakadistino. Doon nila opo. isinisi, bakit ganyan ang abulo yan? Actually, Pero may mga kapatid po na nagsabi yan. sa akin. Meron po akong mga kapatid na nagsabi sa akin na sila raw talaga tamad na tamad ng mag-abuloy. Mhm. Pero daw, sinabi talaga sa akin yun, Brad. Pero pag si Brad Ace daw ang nakadistino, willing na willing silang magbigay dahil alam nila na yung ibinibigay nila worth na maging ni Ace na sabi, nung ako dumistino, ibig sabihin, maraming nag-abuloy. Pero, kaya nga lang daw sila nag-aabuloy pag si Brad Ace ang nakadistino. Pero daw talaga daw silang tinatamad na raw silang mag-abuloy. Ang naging sistema po kasi Lola Get sa ibang mga lokal, mga division distrito, paano po sila pagalingan sila sa pagkolekta ng pera. Meron po kasi akong mga naabutang mga lokal ganyan eh. Nahihirapan na yung mga kapatid. Tapos itong mga manggagawa ano pa rin sila? Sige, sige pa rin sila na sige. Pati yung mga kapatid na pasaway tinatanggapan nila ng tulong. Ganun nga samantalang sinabi ni Brad Ellie nun pagka yung sa loob-loob mo parang nahihirapan ka, wag kang mag-aabuloy. Mm. Pero ngayon iba na nga binago na nga Opo. saan galing yan? Mag-abuloy ka. Tsaka ito pa po yung isang gusto ko pang linawin sa inyo, Brad. Ito talaga yung nag-uumigting sa kalooban ko na nung nalaman nila yung namumuno dito sa Amerika, yung pinakamataas dito sa Amerika na nakadistino. Alam niyo na kung sino yung pinakamataas. Opo, si Josel Malyari. Ako, inalanan mo pa, baka ako madimat. Ako po nagpangalan. Ayun. Nagsumbong si Brad Ace na merong mag-asawang ginagamit ang abuluyan at saka ang credit card ng mga kapatid. Opo. Sinumbong ni Brad Ace, bakit hindi man lang nasuspindi o hindi man lang pinagalitan o hindi man lang ang ginawa, tinakpan nila yun. Tinakpan nila yung bayad ng credit card, pinagtakpan nila, binayaran nila. Ba't wala niyong kaming nakitang aksyon na para... Alam niyo po ba kung saan po nila kinuha yung perang pinagtakip? Sa abulo yan ng isang lokal. Nako, meron nga silang isang lokal dito na hinihingan. Ang ginawa nila, hindi nila binigay Hindi nila binigay yung kanila. Bakit nila ipantatakip yung abulo yan dito sa amin? Kasi may mga lokal na rin ditong, hindi lang itong LA, tatlo yata rito ang lokal. Ba't ko ibibigay sa kanila, sabi nung treasurer? Di silang silang nagbigay dun sa hindi naman utang yun talagang kinuha Sabi ng isipin mo ba yun? Nung isinumbungan ni Brad Ace, si Brad Ace pa masama. Yun ang sinasama ng loob ko, Brad Bakit nung isinumbong niya siya pa naging masama? Sa mga paningin ng mga kapatid na ayaw lumabas. Si Brad Ace lumaban. Sino ba lumaban? Di ba yung nanggagamit ng abulo yan? Alam ko ang abulo yan, sagrado yan Sagrado yung abulo yan dahil pinaghihirapan ng mga kapatid yan. Bakit nung nagsumbong si Brad Ace, sasabihin pa nilang si Brad Ace maiimpyerno. Sino maiimpyerno yung gumamit ng abulo yan? Itong nagsusumbong. Totoo po yan. Anong salita ng mga kapatid na ang salita po ng mga kapatid? Brad Ace, sabi, ba't hindi ka na lang magpadaya? Paano naman yung isinumbong niyan? Di ba pwede magpadaya rin yun? Correct. Puro na lang ikaw nang nagpapadaya. Totoo, tama. Di ba? Yun din po ang sinabi sa akin nung ako galit na yung tinanggal nga ako sa kitchen, na iinis ako nun dahil nga nagsusumbong ako dun sa kapatid, magpadaya ka na lang kapatid. Ba't ka ganun? Parang isa lang yung nagpapadaya. Di ba ang utos sa ating lahat, tayong lahat magpadaya, magdalahan ng pasanin ng isa't isa. Yan ang utos sa atin. Asan yung pinasa nila doon? Ba't sa akin lahat nila pinapasaan, ako lang yung nagpadaya?
Mm. Oh, At yung iba saka po, nakatwiran ba yun? Lola Gets, bakit kakatwa? Kayo po ang nagpapakain ng Libre. libre. Gal. Yun po yung nakakapagtaka po doon. Ang ano po pala nila, modus, para hindi mabawasan yung mga sales nila o benta. Kaya kapag ako po'y nagpatuloy na magpakain ng walang bayad, hindi mabibili daw yung kanilang tinda. Yun po ang sinabi ng Diaconesa. Mali. Eh, Eh, may pag-ibig ba doon? Ito pa po isa, Brad, yung kasama kong nagluluto, parang anak-anakan ko na rin yun eh. Bagong dating kasi yung galing ng Pilipinas. opo. Nagluluto rin siya, libre din yung pinakakain niya. Tapos ang gagawin niya, pag nakapag-pack na siya, bibigyan niya ako ng 10 packs. Sabi Mm. niya, ayan sis, ibigay mo sa gusto mong bigyan. Mm. Sa gusto kong bigyan, nakamukha kong senior. Kasi Mm. hindi niya kilala yung mga senior na walang pambili o ayaw bumili. Yung mga ganon. Ako Opo. nakakakilala sa kanila. Ikaw, sisters, bahala ka na dyan. Pinagalitan siya Mm. nung Diaconesa. Mm. Bakit daw ako yung binibigyan? Binebenta ko naman daw. Ako, binintang nila sa akin. Parang, sabi niya, ibinigay ko yun sa kanya. Pag ibinigay ko na, wala na akong karapatan, siya na may karapatan doon. Mm. Pero totoo yun, hindi niya ibinebenta yun, ibinibigay niya doon sa mga kaibigan niyang senior. Mm. Ano ba, alam ko doon na ibigay ko na yun, ba't ako pagagalitan niyo? Oh. Sabi ka, kasi binibigay mo, dapat sa amin mo binigay yung sobrang 10 na yun, hindi sa kanya, para ibebenta nila yung 10 natitira, hindi sa akin. Ako binibigay ko kasi ng libre. Biruin niyo po, no? Tapos ginawan Pera ako ng yung usap concern na nila. binebenta ko raw. Opo. Pera talaga yung concern nila. Talagang ang concern ngayon, hindi na yung kaluluwa, Brad. Ang Mm. concern ngayon talaga yung pera. Mm. O yun namang mga treasurer at dun sa mga lokal, gusto rin makapagsipsip. Kaya todo, din sila post ng mga bentahin na yan para malaki maibigay nila. Mm. Kasi palagay mo kaya ganun kawalang isip ang Diyos na ganun ang ginagawa mo, maliligtas ka pa rin na wala kang kamalamalasakit sa kapatid. Siyempre, hindi po. Ang Diyos ang nakakaalam niyan na hindi ka naman, ba't magsisip-sip ka kay Daniel hindi ka naman maililigtas ang kaluluwa mo niya, dapat magsip-sip ka sa Diyos. Correct. At saka hindi naman tayo pwedeng magsipsip sa Diyos na para baga siyang nasusuhulan. Ayun nga. Kailangan, ang sabi nga ng Diyos, gumawa ka ng walang ingay. Opo. Pagka yung ginawa ng iyong kanan, huwag ipapaalam sa kaliwa. Pagkatapos ngayon, doon sila magsisip-sip na hindi naman makapaglilitas. Tapos pagka ikaw medyo nagtanong, sabi ko, bakit ito si Brad Josel? Sabi ko, nagtanong ako Yung ang tagal-tagal niya kasama si Brad Eli, hindi lang 20 taon. Ngayon lang niya naintindihan yun. Kasama niya si Brad Eli, wala siyang naintindihan. Sabi sa akin nung DRRT, presidente, sabi niya, sis, huwag kang magsalita ng ganyan, baka marinig ka ng mga manggagawa, mapagalitan ka. Totoo naman Sabi ko, ba't yung sinasabi ko, 20 taon niya nakasama si Brad Eli. Hindi niya naintindihan, ngayon lang niya naintindihan yun. Napaka-plastic. Actually, Lola Gets, marami pong mga kapatid sa buong mundo, ganyan po ang sinasabi na sa akin. Narinig ko rin. Na napakatagal na nilang kasama si Bradley, wala silang naintindihan. Sasabihin nila, ngayon lang po namin natutunan niyan. Ang ganda po, kuya. Sarap po. Sarap batukan. Ibig sabihin, ano yung kaplastikan yung halatang halata mo. Tapos ikaw na nasa loob, todo pasa lang sa'yo yun. Mm-hmm. Meron nga din kamukha ko rin, na senior din, kaibigan ko rin yun. Nagtanong din siya, bakit yan, naiinis ako dyan kay Josel, sabi niya ganun. Ba't ngayon lang niya, sinasabi niya na ngayon lang niya. Alam mo ba yung manugang niya, sinikos siya, sabi niya, ma, huwag kang maingay, kasi baka may makarinig pa sa'yo.
Abi, totoo naman yung sinasabi ko eh. Kasi kami matatanda, matapang magsalita. Pagka totoo. O, Correct. diba? Tama po. Eh, totoo naman na ganun eh. Hindi niya natutunan. Naku. Actually, alam niyo po, Lola Gets, pati nga yung kapatid mismo ni Daniel Rason, hindi na kumbinsido sa kanya eh. O, isipin mo yun. At saka yun, may sariling negosyo yun. Sabay silang nagpapayaman. Opo. Sabay Ganun sila. nga po. Oh. Tapos Kasi itong po, yung pamilya ng Rago. Ruga po, Ruga. Ay, Ruga pala apelido no. Eh, sobrang yaman na rin ngayon eh. Dating mga Japayuki lang kamo yun. Opo. Ngayon Sabi po mo eh, nga mga milyonarya na. tingnan mo nga yun. Kaya maganda palang may anak na ano. Na babae. Maganda pala yung marami kang anak na babae, may pampuhunan ka sa Japan. Ay, nako. Ay, nako. Eh, yung anak ko, nung uso yung Japan pa, nung kasalukuyang usong-uso yung Japan, ang mga anak kong babae, sabi ko, binibiro ko, sabi ko, mag-Japan ka na lang kaya, anak. Alam mo, sabi nung ama, anak ko, hindi ko pinagtapos ng pag-aaral yan para ipadapura ko lang sa hapon. Meron palang ganun. Yung magulang kahit padapurak sa hapon, okay lang, basta may pera. Basta may pera sila. Grabe. Yan nga po yung nako. Sumakit po yung tiyan ko kakatawa sa inyo, sisters. Ay, nako. Ayun. Salamat po sa Diyos, sisters, sa pagbabahagi niyo po ng inyong naranasan at ng Hindi nyo inyong pa alam yung lahat ng pananampalataya. karanasan ko. Konti lang yung naikwento ko sa inyo. Opo. Konti. Hindi, pero lahat ng karanasan ko talagang inabot niya sa 27 years ba naman eh. Nako, hindi na mabilang yung karanasan ko dyan sa ano na yan. Nagpapakita lang po, sisters, na talagang minahal po ninyo ang iglesia. Nako, sobra po, sobra. Biruin nyo, yung pong anak nyo po ngayon niya lang nalaman na pati pala binibigay niyo po sa iglesia kay Brad Eli, tapos siya hindi niyo man lang nabibigyan. Tingnan niyo po. Nung araw po kasi wala pa naman akong pensyon. Opo. Dahil nung araw TNT lang ako rito eh. Wala pa akong pensyon. Opo. Siyempre, sila nagbibigay sa akin. Saan ba nanggagaling yung inaabuli ko? Siyempre, sa binibigay nila. Opo. Kaya ngayon sabi nga niya, ba't ako hindi mo binibigyan ngayon? Yung si Brad Eli pala, kung bigyan mo, ganyan. Nabulgar tuloy. Ayan, mga kapatid, ito po yung mga Exeter na sinasabihan po ninyo na kalaban ng Diyos. Ay, nako. Minsan panahon, kami po ang nagtaguyod sa iglesia, mga kapatid. Hindi po labanan ang Diyos na sinampalatayanan namin. Kaya po kami nag-exit at nilalabanan. Sino ang nilalabanan namin? Yung maling sistema at maling katuruan at pangangasiwa ni Daniel Rason, hindi po ang Diyos. Tama po yun. Hindi sa Diyos tayo tumalikod dahil alam ko, araw at gabi nananalangin ako sa Diyos. Bakit ko yung lalabanan? Correct. Kung nilalabanan ko ang Diyos, hindi ako tatawag sa Kanya. Hindi ka na po mananalangin. Hindi po ako mananalangin. Sa Kanya ako humihingi ng awa araw at gabi. Na yung dagdagan yung buhay ko dahil gusto ko pang makita ng matagal ang mga apo ko. Yung mga ganun. Kanino ko hihingi ng awa? Di ba sa Diyos talaga? Amen. Hindi kay Daniel, yung sistema nga ni Daniel lang hindi nga tama. Bakit? Tapos sinabi nga nung mga naiwan sa lokal na lumaban na raw kami sa mga ngaral. Nako, mga ngaral ba yun? Ano po bang aral na iniaaral niya? Meron po ba tayong mababasa sa Biblia na mga ngaral na nagsabi, bubunutan niya ng ngipin yung kaaway niya? Babalatan niya ng buhay, isasawsaw niya sa patis. Na may alam ko ikaw tinutukoy nun eh. Opo, ako nga po yung tinutukoy niya. Kaya nga doon ka ba maniniwala sa ganung tao?
Ipagpapalit mo ba yan sa Diyos? Oh. Correct. Inilabas ka na nga ng Diyos, inilabas ka na ng Diyos. Kaya nga po, ang ano ko, inaano ko sa mga kapatid na lumabas, sana yung binigay na kalayaan sa atin, huwag natin gagamitin sa, kasi yung binigay na gift sa atin to ng Diyos ay yung nakalaya tayo eh. Opo. Gift ng Diyos ito na huwag natin gamitin sa hindi magandang bagay na porket lumabas na tayo eh, ganyan na yung gagawin, kung ano-ano na. Pwede naman tayong magsaya nang walang laban sa Diyos. Correct. Sabi po ni San Pablo yon, kayo'y tinawag sa kalayaan, wag lamang ninyong gagamitin ng kalayaan sa ikalalayo ng laman. Yan. Meron po akong anak hindi naging kaanib kahit minsan eh. Pero ang salita niya nung nalaman niyang kami lumabas na, yan ang nga ba ang sinasabi ko sa inyo eh. Wala akong relihiyon, sabi niya, pero lahat ng inuutos ng Diyos, yun na lang ang sinusunod ko na huwag kang gagawa ng masama sa mga kapwa mo, gumawa ka ng mabuti. Yung ba, hindi ba ako tinitingnan ng Diyos doon sa bagay na yun na ayokong magrelihiyon dahil alam ko ang relihiyon lahat halos ngayon pera na lang. Correct. Sabi, Totoo po kaya yun. kaya ako, ginagawa ko lang yung mabubuting gawa na inutos ng Diyos. O, okay na yun sa Diyos. Sabi, hindi ko kailangang magrelihiyon. Kayo nagrelihiyon pa, yan ang napala ninyo. Sabi pa nga sa akin. Yan ang napala ninyo. Tsaka isa pa, sabi pa nung anak ko, kaya ayaw kong umanib sa inyo. Kasi sinasama ko po yung pagka may mga aralan sa doktrina. Opo. Sinasama ko siya, tapos akala ko naman nakikinig, nung pala nag-aaral lang siya kung anong mga aral, sabi niya. At ang isa pang ayoko sa inyo, sabi niya, Mami, hindi ko na yung identity ninyo, hindi ko na makita. Lahat kayo iisa mukha niyo, mga mukha kayong hilot. Iisa pang mukha niyo lahat. Kaya sabi ko, nang ayoko pa din sa inyo. Iisa daw mukha namin. Ayun. Alam ko po, sisters, marami pong makikinabang sa video po na ito. Matauhan sila. Opo, magkakaroon ng lakas ng loob para makapag-decide na mag-exit. Shout out po sa lahat ng mga closet. Sana po magliwanag na sa inyong kaisipan at sa inyong madilat na rin po yung mga mata nyo na tayo talagang nasa kulto na. Yun ang nilabasan namin, yung kulto, hindi po yung Diyos kami lumabas. Yung kulto po. Huwag niyo sabihin kami na akay ni Brad Badong, ngayon ko lang naman siya nakausap kung kailan exit na nga ako. Correct po. Tinatanong ko pa nga sa mga kapatid na, yung Badong na yan, i-block na ninyo, sabi ng mga manggagawa. Sabi ko, ito sa mga kapatid, sino ba yung Badong? Hanapin mo sa sa YouTube, mag-search ka doon. Hindi nga po ako marunong magkalikot ng telepono. I-post mo na lang kaya sa akin para mapanood ko. Sabi ko, hindi ko kilala talaga yan. Yung mga CJ na yan, yung mga... Ngayon ko lang talaga nalaman na may mga ganyan na mga tao. Talagang nakatutok talaga yung mata ko dyan sa hindi paglabas. Sa totoo lang. Lola Gets, meron po dito, meron comment. Babasahin ko lang po ha. Apo. From po ito? From Australia. Sabi ni Sis Rowena Motio Robles, nakakatuwa po si Lola Gets. May konting katarayan at pagkakomedyante. Ay, ang tawag po sa akin ang tawag nga po sa lugar namin nanay daw ako ng bakla Ayan na naman kayong nanay ng bakla. Kasi marami po kasi kung alagang bakla nung araw sa amin sa Tondo, yung mga salita nila, di ba nakakatuwa yung mga salita nila, nahahawa ako. Kaya sabi nila, nanay daw ako ng bakla. Ay, naku. Salamat po sa Diyos, sisters. Sana po tulungan po tayo pare-pareho ng Diyos sa At isa pa, Brad Badong. Opo. Ako kasi, pag alam kong may katwiran ako, kahit nakatayin mo ko ng katayin, hanggat nakakapagsalita ako, sasabihin ko yung katwiran ko, maniwala ka't hindi. Basta gusto ko maiparating ko sa kinauukulan yung katwiran ko. Opo. Yung ganun para hindi yung, paano mo masasabing madidinig nila yung katwiran mo kung hindi mo isasabihin. Ay, ano pala,
Lola Gets, ano po ang inyong panawagan o mensahe sa mga KNP, kay Josel Malyari, Brad Rodel, sa lahat, Naku, lahat na po natin at mga manggagawa? ang masasabi ko lang po dyan sa mga iyan, maawa po kayo sa kaluluwa ninyo. Mga kapatid na naging bahagi na rin ng buhay namin dito sa Amerika ng mga KNP na yan. Kahit na papano, minahal ko. Ay, hindi lang masasabing kahit papano, talagang minahal ko yung mga iyan. Yun nga pong asawa, nagkita kami nung last napunta niya rito. Ha? Sabi ko, ay sis, ako na-miss kita. Tagal na natin hindi nagkita. Talagang niyakap ko po yun. Sabi ko, na-miss ko siya. Alam mo, sinagot sa akin kung ano, alam mo yung kung sino yun. Alam mo, sinagot sa akin, parang hindi naman. Ay, naku. Yun ang sinagot mo naman sa akin, parang hindi naman. Oh, parang hindi ko, ibig sabihin, parang hindi niya naramdaman yung pagkasalita ko na na-miss ko siya. Hmm. Yung po bang mataba yun? Opo. Naku, bahala ng Diyos sa Saka kanila. ano pala, sabi pa niya sa akin, yun nga, huli na yung pagkikita, sabi, nako, para kang bata ka pa eh. Ano nga, matanda ka na nga, puro branded pa yan suot mo. Naku, wala akong binibili sa mga branded na sinusuot ko, puro bigay lang to ng manugang ko't anak ko. Sabi niya. Paano, ang hilig-hilig mo sa brand, sabi ko, pasensya ka na nga, wala nga akong hilig sa branded. Kaya nakikita niya, puro branded yun. Wala akong, pati yung headband mo, sabi niya ganun, o Burberry pa, sabi niya ganun. Hmm. Baka ikaw, pati panty mo, sabi niya ganun, branded. Oo nga, sabi ko, Victoria's Secret lang. Ay, yabang ko. Hindi, sa totoo lang, hindi naman na nga ako bumibili. Binibigay lang to ng manugang ko't anak ko. Pakialam po ba nila, di ba? Yung ang ano, yung ang mangangaral nila at sila nga mismo eh. Biro mo nagkaroon sila ng, ay naku, mahirap na lang magsalita. Biro mo yung mangangaral nila. Putol na naman. Na belt. Kaya nga po, Louis Vuitton. Ako yung belt ko po, ano po eh, Louis Vuitton. Ay, nako. Kasi bawal nga sa atin ang mga branded, ang mamahaling mga gamit kasi kailangan itulong mo na lang yun. Kaya si Brad Ace napagalitan nga dahil maluhuro si Brad Ace na manggagawa nung bumili ng BMW nung araw pa yun, nung bagong ano pa lang kami rito, hindi pa kami masyadong matagal dito. Bumili siya nga ng BMW, sabi ba naman, kinuwestiyon siya raw, maluhuro na manggagawa. Ba't sa kanila pa pinababayaran yun? Pera naman po ni Brad Ace yun. Hindi po, tsaka yung manugang ko po, dealer ng kotse noon, time na yon. Binigyan siya ng magandang deal. Ay, Bro Dodong, Opo. magme-message lang ako sa pwede ba? Sige po. Sa mga naging kaibigan ko diyan sa loob na Sige palagay po. ko kahit na ibinlock nila ako, palagay ko madidinig nila to sa palagay ko may nanonood naman eh. Kahit i-block Opo, nila. meron pong nanonood sa sa YouTube channel. Yun nga, gusto ko lang siyang i-shout out. Alam Opo, niya sige po. na Pangalan. huwag na. Oo naman. Sumasabat pa itong anak ko na bubusit. Binubuisit ako nitong anak ko pa daw ayaw akong pangalanan. Hindi, eto alam niya kung sino siya. Gusto ko lang siyang i-shout out na siya talaga Brad Badong, eto masasabi ko yung iniyakan ko dahil namuhunan ako ng pagmamahal. Pag-ibig talaga ang ibinigay ko, Brad Badong. Opo. Minahal ko siya bilang kapatid na tunay, bilang anak, dahil matanda naman ako sa kanya. Ang mga anak niya, tinuring kong mga apo. Mga dalagat binata naman to. Sabi ko, huwag niyo na akong tawagang sis. Tawag niyo na lang sa akin, Lola. Talagang pinamuhunan ko po ng pagmamahal, lahat na yata ng buhat ng pagkabata ko, naikwento ko na sa kanya. Ganon din naman siya sa akin, nagkukwento rin siya kung ano yung pinanggalingan naming mga buhay nung bata pa kami.
paano kami hanggang ngayon, panahon na to, talagang ginagawa niya po akong yung pagkapapasok sa trabaho, tatawagan niya ako araw-araw kasi ang haba ng biyahe niya, 2 oras at kalahati daw ang biyahe niya. Para hindi siya naiinip, araw-araw niya akong tinatawagan. Para makakarating siya sa trabaho, kasama, nagkukwentuhan kami, makakarating siya ng walang inip. Hindi siya naiinip. Yun nga po yung sinabi ko sa inyo na pinamuhunan ko siya ng pag-ibig at pagmamahal. Nung nalaman niya nag-exit nga si Brad Ace, walang 24 oras. Brad Badong, walang 24 oras. Naiyak tuloy ako. Na ibinlock niya ang Abalos family. Sinabi niya roon sa isinumbong ni Brad Ace doon na gumagamit ng abulo yan na manggagawa na batisador. Doon niya pa sinabi, hindi pa sa akin mismo, doon niya pa sinabi na, oo nga po't nabalitaan mo na ba yung nangyari sa Abalos family? Ganun ang tanong sa kanya. Sabi niya, opo, pero po ako, kahit po kami magkakaibigan, mahalaga po sa akin ang iglesia. Oh. Ano na ituro ng iglesia ang pag-ibig sa iyo? Kung yun ang kakatwiranin mo, mahalaga sa kanya yung iglesia. Anong pag-ibig ang itinuro sa iyo samantalang tayo namuhunan tayo ng pagsasama sa mahabang panahon? Namuhunan tayo pareho mahaba. Walang 24 oras na balitaan mo lang na nag-exit itong anak ko at ako rin naman nagsabi sa kanya na umexit na nga yung anak ko, namumroblema ako. Sa bagay, hindi naman ako pinipigil. Pero namumroblema ako. Siyempre, mga anak ko yun. Ano kaya gagawin ko? Kinabukasan, binlock na kaming lahat. Wala na. Hanggang ngayon, di na kami nag-usap ni hindi niya yung paliwanag ko. Kung ano. Ang message ko sa kanya, sana maging yun ang message ko sa kanya. Sana sa ginawa niya na yun sa akin. Mamulat ang mata niya. So, sabat naman ang sabat tong anak ko. Natatawa. Ay, ngayon, etong anak ko na to, na sabat sa akin, sinabihan siya mismo na, ikaw ba, hindi pa namumulat ang mata mo. Sabi sa kanya, kung kita-kita. Alam mo ba, sinabi ba naman, sinumbong siya sa manggagawa. Yun nga sinasabi ko sa imbutisador. Ang anak niya, sinabihan ako na hindi pa raw ba namumulat ang mata ko. Ba't niya isusumbong to? Hindi naman to kaanib. Kaya nga po. Oh. Yung nga pong bautisador po na yun na sinasabi po ninyo, meron din pong anak na exiter, di po ba? Bakla. Yun, exit. Bakit hindi nila pinabablock? Opo. Naglaladlad na yung gabi-gabi. Bakit hindi nila pinabablock yun? Akong ayokong umalis, ang napilitan umalis. Sa totoo lang, masama talaga sa loob ko yung pagkalabas ko, ayokong umalis sila nagpilit, ano pa gagawin ko kaya? Actually, sisters, gawa po ng Diyos yun sa inyo dahil sabi po ng Diyos kasi, magsilabas kayo sa Kanya, bayan ko. Kung talagang binibig. Hindi, ito po, Brad Badong, nung na-interrogate ako na yun sa Las Vegas. Opo. Kumakain ako ngayon doon sa hotel at naiiyak ako yung nangyari ka ako sa aking kagabi. Parang hindi ko maubos maisip. Pero bigla ba naman, ewan ko biglang pumasok sa isipan ko na pinaalis ako nito sa poder ng anak ko. Ibig sabihin, gusto niyang gibain yung family ko na magkakita kami. Alam mo ba, biglang pumasok sa isipan ko, bro, na ang sabi niya, parang nagsalita yung Diyos sa isip ko na yung bang iglesia na yan na ipakikipaglaban mo, sinisira ang buong pamilya mo. Yun ang pumasok sa isipan ko. Kung yan ang iglesyang anibang ko pat hindi ko lalayasan. Tama po. Doon ko naisip, ang Diyos po. Doon po ako nagpasya na aalis na lang ako. Kasi biglang dumating sa isipan ko na yan ba pinakikipaglaban mong iglesia? Parang tinanong ako ng Diyos. Ganun. Opo, tama po yun. Kasi ang tunay na diwa o budhi ng Diyos, hindi po pagkakasira-sira ng pamilya, pagkakasira-sira ng magkakaibigan. Gusto nga ng Diyos, mabuo kayo Opo.
Kahit nga hindi kayo magpamilya, gusto ng Diyos. Kaya nga ang aral ng Diyos mga dalahan kayo sa isa't isa para walang makalabas. Opo. At saka po, yung pong nakasulat sa Biblia na utos, sabi po, magdalahan kayo ng pasanin ng Ang isa't pasanin isa. ng isa, magtutulungan kayo para walang makalabas. Sa gayon ninyo matutupad ang kautusan ni Kristo. Wala pong ibang paraan upang matupad ang kautusan ni Kristo kung hindi natin dadalahin ang pasanin ng isa't isa. Kaya nga po, pero ngayon sabi naman sa akin is huwag mong masyadong dibdibin niya kasi alam niya nai-stress ako eh. Opo. Sabi kung yung si Kristo itinakwil lang kanyang ng kanyang apostol. 'Di ba si Judas? Opo. Ikaw pa kaya ang hindi gawa ng ganyan ng kaibigan mo. Mm. Yun ang Pero, panlaban sa brother. naniniwala po ba kayo, sisters, na bukas makalawa, matatauhan po yung inyong kaibigan? Kasi unang-una, sabi nyo nga po, namuhunan kayo ng pagmamahal. Pagka sinabi mong namuhunan ka ng pagmamahal, marami na pong nakapaloob doon. Marami pong nakapaloob doon, hindi pagmamahal lang na sa bibig, sa Opo. labi, sa nguso. Hindi pagmamahal na sa nguso lang po, may kasamang gawain yun. Kaya nga po kayo naiiyak eh. Kaya Kasi nga po, kung hindi nyo naman po mahal yon, yung kapatid na yon na binabanggit ninyo, kinukwento po ninyo, hindi po kayo masasaktan. Anong pakialam ninyo? Kaya sino ba siya? Liliit po ba yung subo niya? Kung Kaya nga po. itatakwil niyo po siya, kaya lang, naging bahagi na po siya ng buhay po ninyo. Yun nga Ngayon, po, at saka kapatid, yung anak niya, tinuring ko na talagang parang apo na problema. Pag may problema, tinutulungan ko sa problema. opo. Paano hindi sa kalooban ko yun walang 24 oras na itakwil ka sa ganun. Unawain na lang po muna natin sa ngayon kasi yung po yung utos po sa kanila. At alam nyo naman po, mahirap din para sa kalooban po nila. Alam ko kapatid, bukas makalawa mapapanood mo itong video na ito. Sana. Hindi pa nga po ipinag-uutos na i-block kami. Naka-block na kami sa kanya Hindi pa ipinag-uutos. Kaya sabi nga nung isang kapatid, but kitang-kita sa lokal na kung paano kayo close. Bakit siya unahan kaysa sa amin? Opo. Kaysa sa amin na meron po kasi kung ibang kaibigan, hindi naman ako binablock hanggang tawag pa ng tawag sa akin. At sila yung nagsusumbong sa akin kung ano nangyayari sa lokal. Opo. Bakit yun? Hindi ko naman totoong naging kaibigan ng ganito katindi. Nagmamalasakit. Yun lang Kasi po. ang target po kasi nila, sisters, nakausapin ka agad yung pong mga malalapit. Nangyari rin po kasi sa akin yan. Yung malalapit sa akin, ganon? Opo, yung pong mga malalapit sa inyo, yung po yung una nilang pagdududahan. Pero, kung marunong kang manindigan sa sarili mo, ikaw ba naman? Ano po ang pakialam ko kung lumabas po sila, hindi naman po kami nag-aaway niyan. Dapat ganun lang at saka dapat po, kung ganun talaga hindi niya maiiwasan na hindi ako i-block, i-block niya ako. Dapat wala siyang comment. No comment kahit ano. Hindi ko. Kaya nga ako in-interrogate sa Las Vegas dahil siya yung nagsumbong. Sinumbong po kayo. Sinabi nga raw sa manggagawa na sinabi sa akin ng mga nang interrogate sa akin, sabi ganito, yung kaibigan ko nga daw na yun, kahit sa impyerno, sasama ka sa anak mo. Di ibig sabihin, pagdating ng panahon, hindi ka rin mananatili rito, sasama ka rin sa anak mo. Sino ba namang matinong ina na nahihirapan yung kanyang anak, natatawa pa siya? Kaya nga, tsaka masama bang sabihin ko yung kahit sa impyerno, pag nandun yung anak ko, susundan ko siya ron. Gusto ko pareho kami kung saan siya nandun, pareho kami. Ganun magmahal yung tunay na ina na nagmamahal. Kaya lang, ano ba sila doon? Apektado ba sila doon sa sinabi ko na yun? Anak ko yung ipinagmamalasakit ko. Kasi po, ako po nakukuha ko po yung punto ng sinabi nyo, kahit sa impyerno mapunta yung anak ko, sasamahan ko siya. Alam niyo po kasi
Alam niyo po kasi sa kalooban niyo na hindi naman sa impyerno mapupunta yung anak niyo eh. Kaya nga, sila Dahil nagsabi mabuting na tao yung anak impyerno. niyo. Oh. Kaya nga, ang sabi nila, maiimpyerno yan si Brades. Kaya ang sagot ko, kahit maimpyerno, susunod ako sa kanya. Anak ko yun eh. Alam ko namang hindi sa impyerno papunta ang anak ko eh. Nasabi ko lang yun. Pero alam kong hindi sa impyerno pupunta ang anak ko dahil ang anak ko marunong sa Diyos, sumunod sa utos na Diyos. Ayun, lumitaw po, sisters, lumitaw doon sa sinasabi po nila. Kaya po ninyo nasabi, kahit sa impyerno mapunta anak nyo, susundan ko siya kasi sinabi nila, yung anak ninyong si Brad Ace, yung anak ninyong si Ace, maiimpyerno yan. Oo, ganon. Ayun. So, ayan mga kapatid, talagang hinahatulan po nila ang mga Exeter na maiimpyerno. Kayo nga ang nagtayo ng nightclub. Ano bang ginagawa ni Soriano sa ilalim? Pagka nagpapaksa siya, ano ba yung nangyayari sa ilalim ng kanyang sa ilalim ng kanyang lamesa habang nagpapaksa? Anong hiwaga ang nangyayari? Kaya Tapos nga, kami ngayon ang maiimpyerno? Anong hiwaga ang nangyayari sa Pegasus kay Daniel Rason? Alam po ba natin mga kapatid? Alam nga naman iinom ng gatas sa Pegasus si Daniel Rason. Unless otherwise, fresh milk yung kanyang iniinom na gatas sa Pegasus. kaya nga po. At saka yun nga, baka nga po press milk. Baka press milk nga yun. Ayun nga. Tapos kami ngayon ang kami ngayon ang lumalabas dahil sa maling sistema at pamumuno. Kami ngayon ang pagbibintangan ninyo, akusahan ninyo, kukondemn ninyo maiimpyerno. Ay naku. Alam niyo po ba, sisters, ang sabi po ng ating pong pambansang bayani na si Gat Jose Rizal, kung yan Ang ang Diyos. Diyos na sinasamba ng mga praile, itinatakwil ko ang Diyos na yan. Yun nga po. Kaya ngayon, ang tayong mga nag-exit, ang itinatakwil natin, yung Diyos ng MCGI. Correct. Yung itinakwil natin, hindi yung Diyos na talagang Diyos na gumawa ng langit at lupa. Hindi yun ang itinatakwil natin. Ang itinatakwil natin ay yung Diyos ng MCGI. Iba, alam niyo naman, iba ang Diyos ng MCGI ngayon. Iba ang Diyos ng MCGI ngayon, yung Diyos ng MCGI ngayon. Konsentidor ng kasinungalingan. Sino po ba yung ama ng kasinungalingan? Sabi po ni... demonyo. Opo, sabi po ni San Juan yun sa 1844, kayo'y sa inyong amang dyablo, sapagkat ang inyong ama ay isang sinungaling. Lahat sila kasi nungalingan, puro pagtatakip. Yun nga po ang isang gusto ko talaga na mapunto yung kaya ako nagsalita ngayon. Yung manggagawa na gumamit ng abuluyan, doon ako samang-sama ang loob ko talaga. Yung gumamit ng abuluyan hanggang ngayon, kasunod-sunod ng nasa taas. Hindi man lang nasuspinde. Ngayon, mga kapatid, gusto kong idilat ninyo sa ang mga mata ninyo na ang abuluyan po, ginagamit niyang mag-asama na yan sa Mediquida pagta-travel, kung saan-saan. Doon ginagamit ang abuluyan ninyo. Maawa po kayo sa inyong pamilya na nagtitiis, nakikihati pa sa isinusubo ng ninyo yung abuloy na ibinibigay ninyo, tapos nagpapasasa lang tong mga asong walang kabusugan na to. Patawarin ako ng Diyos kung hindi nyo nagugustuhan kung ano yung sinasabi ko, pero yun po yung totoo. Naaawa ako sa mga kapatid na patuloy na nag-aabuloy. Sabagay, hindi ko naman pera yung pera nila yun. Gusto ko lang silang mamulat na lang din. Correct. Tama po. At hindi po sila aware na yung po palang kanilang iniaabuloy ginagamit pang sarili. Samantalang yun, sabi ni Brad Ellie, doon ko natutunan yan, sagradong bagay ang abulo yan. Na huwag niyong pakikialaman. Actually, meron pong isang insidente noong umuwi ng Pilipinas, ito pong pamilya, Malyari. Ininterrogate po siya ni Daniel Rason. Yung abulo yan sa Amerika, wala nang nakakarating sa akin, sabi ni Daniel Rason. Nako. Nasa kamay na nila eh. Oo. Ngayon pala, kayo ang nagpapasasa, ha? Sila ano yan? Jose nagpapasasa. Malyari. Paano yan? Nako.
Kaya gusto ko pong gusto ko kasi yung bang ora mismo may makaalam sa ginagawa nila. Kaya hindi ko na po talaga napigil yung sarili kong hindi magsalita. Gusto kong ora mismo mangyari na maintindihan nila na yung inaabuloy nila, pinagpapasasa lang yung mga diakono na yan at mga ano na yan, yung diakono nagpupumilit na hingan yung mga kapatid, ibibigay lang dun ano, sa mga manggagawang nagpapasasa na magmimidi-midi-kwida. At saka isa pa po yan, Brad Badong. Yung midi-kwida na yan, buhat ng nauso yung midi-kwida na yan. Alam mo ba? Yung mga nagmimidi-kwida yan, pagdating ng lokal namin, akala mo mga kung sino. Parang sila lang ba yung nakakatulong? Yun nga po yung yun nga po yung ayaw ng Panginoong Jesucristo Yung pagpapalalo. Dapat nga, pagka nakagawa ka ng mabuti, iisipin mo, sabi ng Biblia, sabihin ninyo, pagkatapos ninyong magawa ang lahat ng mga bagay, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Ngayon, ang malaki po ang espiritu po kasi yan Yung pong itinatawid na budhi ni Daniel Rason, espiritu ng kapalaluan. Kaya tignan niyo po siya palalo. Biruin mo. Ang sabi ng Biblia, prerequisite o mahalagang sangkap ng pagpapasalamat yung pagpapakumbaba. Sabi sa ikalawang Kronika 7:14 po ngunit kung ang aking bayan na tinatawag sa aking pangalan, dumalangin, hanapin ang aking muka, talikuran ng kanilang masamang lakad, magpakumbaba, aking diringgin mula sa langit ang kanilang karaingan at ipatatawad ko ang kanilang mga kasalanan. Pagagalingin ko ang kanilang lupain. Ano po ang ginagawa po nila? Nagpapakumbaba ba sila? Kaya nga po nagkaganyan Dahil sa kataasan ni Daniel Rason, biruin mo pati ang Panginoong Jesucristo bobo daw din po ang Panginoong Jesucristo dahil meron din pong hindi natuto sa kanya. Samantalang malinaw naman ang sinasabi ng Biblia, kung bubuin lang yung pagbasa, hindi kayo natuto ng ganito. Ano yung hindi natutunan kay Kristo? Yung kasamaan. Doon sa mga sinabi lang ni nung isang linggo ni Daniel yung kung si Kristo hindi raw natuto yung mga paano ibibintang mo kay Kristo hindi natuto yung miyembro hindi niya tinuloy yung pagbasa. Correct, hindi po niya tinuloy yung pagbasa. Sinabi niya kung kay Kristo raw walang dang natutunan ng miyembro, ba't bibintangan mo yung Diyos ng ganon? Correct. Talagang wala ka na talagang kaluluwang matino. Talagang sa demonyo ka na. Bibintangan mo yung Diyos na walang naiturong maganda ang Diyos. Diyos yun. Tapos siya, hindi niya tinuloy kasi ang basa. Kaya ganun. O hindi niya alam, lahat ba hindi nagbabasa ng Biblia? Maloloko niya ba lahat yun? Yung tinanong niya sa Commonwealth na yung kakilala naming personal yun, yung hindi nakasagot. Si Joseph. Si Joseph. Po personal yun. Malapit sa kanila po yun, Malapit sa Rason family yun. Kilala ko rin po yun. Kailan lang po naging malapit sa Rason family yun? Nung yumaman na po. Nung mayaman na, nag-collapse na sila. Pero nung kumakain po kami sa Apalit, kasama namin yun Nung pong mahirap pa lang po yun, hampas lupa pa lang po yun. Sinabi mo, yumaman nga sa Rason Hindi ka naman. Hello, sisters. Po, kayo nawala. Ayan, nandiyan na po ako ulit. Yun nga po ang sana po yung tinutukoy ko na yon na kaibigan ko, marinig niya ako at ako, pinatawad ko na po siya, hindi na ako nagtatanim ng sama ng loob kahit na ganun ang ginawa niya sa akin. Alam niya na yung pagmamahal na itinanim ko sa kanya, sana huwag niya nang gawin sa magiging kaibigan niya. Okay na naginawa niya sa akin yun. Sa kung sino man ang magiging kaibigan niya sa lokal na bago, huwag niya sanang gawin yun dahil naaawa rin ako sa kaluluwa niya. Hindi tamang paningin ng Diyos yung ginagawa niya na ang pag-ibig inaalis nila. Yun ang unang-unang utos ng Diyos, pag-ibig.
wag niya na Correct. sanang sa iba yun. Basta ang alam ko, napatawad ko na siya, minahal ko siya, nakamove on na rin naman ako, ipinapanalangin ko na sana kung paano ako naliwanagan maliwanagan na rin sila. Hindi ko kayo niyayaya, pero ang hiling ko lang sa Diyos, ang panalangin ko, matauhan na rin sana kayo na mabuksan sa isipan ninyo yung mga nangyayari sa Exeter ngayon na hindi kami nagpakasama, hindi kami lumabas sa Diyos, lumabas kami sa sistema ng MCGI na puro Yun. kabulastugan. Ayun. Maraming salamat po sa Diyos, Sis Tess. Po, salamat din po sa iyo, Brad. Opo, ingatan nawa po tayong lahat ng Panginoon at salamat po sa inyong lahat mga kapatid. Sana po pag may naaalala ulit ako na i-expose ko, marami kasi akong nakalimutan. Sige, Pag naalala ko, magsulat po kayo. Salamat po sa Diyos. Ingatan nawa po kayo diyan sa inyong lugar. Opo, bye-bye po, Sister. Bye-bye po. Ay, Brad, hindi ba pwedeng sandali lang yung basahin mo lang yung comment ng mga nag-comment? O sige, basahin po natin. Sabi po ng comment. Sabi po ng mga kapatid, naiinggit lang yung Delulu, Lola Gets, lol. Yumaman nga po sila, kakatulong natin. Sabi ni Brad JLN last, gusto nila sila lang naka-branded, lalo na si Kuya at Ate at Royal Family. Sabi ni Dr. Sumner Fuentes, durog na ang mga KNP. Wala na kayong may pagmamapuri siguro ito. Sabi ni Sister Vivian Tacdeo sa Germany, haha, may echo. May echo daw po kayo kanina. Yung pong anak po ninyo. Oo nga, may echo. Sabi ni Sister Rowena Motio Robles from Australia, go, 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 Lola Gets. Kasi, meron po kayong cheering squad dito. sino po? Si Sis Rowena Motio Robles from Australia. Ay, salamat po sa Diyos, kapatid. Sabi ni Sis Rowena, boom, panis sila sa'yo. Panis daw po sila sa'yo, Sis Lola Gets. Kasi kaya sila sa akin sobrang galit or naiinggit, di ko alam kung ano itatawag ko doon. Yung 79 years old na raw ako, puro branded pa yung sinusuot ko. Ano naman ngayon? Sila nga puro branded din naman eh. Sabi kasi ni... maluho nga raw yung Abalos family. Bigay naman po ng anak po ninyo. Alangan ang binigay ng anak po ninyo, At saka, hindi nyo gagamitin. Dinidiin ko lang po, Brad Badong. Opo. Hindi po galing sa Abulo yan ang branded namin. Ayun, boom! Hindi po galing sa Abulo yan yon. Ayun, ha? Malinaw. Clear. Loud and clear po yun. Sabi ni Sister Rowena Mocho Robles from Australia, ang ganda ng tandem nyo ni Lola Gets, brother. Sabi ni... Salamat po sa Diyos. Sabi ni Brother Jong Lastimosa from Canada, ano ang hiwaga ang nasa ilalim ng lamesa ni Ellie? Sabi ni Dr. Sumner Fuentes, dumededi siya sa Pegasus. Sabi ni Brother Jong Lastimosa from Canada, walang kabusugan sa pera ang kanilang subo na Koya Bonjing, KNP at mga manggagawang kanin. Yun po ang mga comments is Lola Gets. Salamat po sa Diyos mga nag-comment at sana po magpakatibay tayo. Huwag natin pong aksayahin yung pinuhunan natin na makalabas ng walang dalahin sa dibdib o mga, kumbaga, pagka-stress na wala. Katulad ko, dati sobrang stress, ngayon wala na po, medyo nakaka-recover na. Salamat po sa Diyos dahil sa inyong mga kapatid. Nabuhay ako rito sa Amerika dahil nga sa kapatiran. Dito palagi akong masaya sa loob. Pero nung nangyari na nga sa akin lahat ito, doon na nagsimula ang aking pasanin na na mabibigat. Na tiniis ko talaga, tiniis ko. Dahil ang aral, ayokong sirain na mga magpadaya.
Kaya po mga kapatid, ano po sa inyo, maligayang pagpakikinig kay Brad Badong palagi. Salamat po sa Diyos, mga kapatid at Brad sister. Badong, wag kang, kasi may balita ako, aalis ka, wag kang aalis ha. Wag kang hihinto ha. Oh, sige po, sige, sige. Wag kang hihinto, kahit paminsan-minsan ka na lang lumabas, wag lang hihinto ng totally hinto. Sige po, kuloloobin po ng Panginoon. Loloobin po yan dahil mabuting, ano yan, mabuting layunin. Salamat po, babay po mga kapatid na exit. Bye-bye po, bye-bye po. God bless po. God bless din po sa inyo. Ano ba